Noong una, ang napansin lang ni Lila ay ang paglipat ng garapo ng asukal mula sa ikalawang estante pababa sa mesa, katabi ng rice cooker, na para bang may isang tahimik na utos na nakapaloob doon. Huwag mo nang abutin ang mga bagay na hindi mo naman pag-aari. Hindi iyon sinabi ni Aling Nena ng malakas. Nang umagang iyon, gaya ng dati, maaga na itong gising, naka-duster na kupas ang bulaklak, may tuwalya sa balikat, at pinipiga ang basang mop sa banyo sa likod. Pero nang mapansin ni Lila ang asukal, naaalala niya kung saan niya iyon iniwan kagabi, sa itaas, malayo sa langgam, at sa maliliit na kamay ng pamangkin ni Joel na madalas bumibisita. Wala naman silang anak, pero nakagawian niyang isipin ang kaligtasan ng bahay na para bang may mga batang maaaring masagi ang maiinit na tasa at matatayog na istante. Nasanay siyang mag-ayos na parang may hinahandang kinabukasan. Nang dumating siya sa kusina, naroon si Aling Nena. Hinihiwa ang tuyo at pinipisil ang kalamansi sa platito. Ma, nilipat niyo po ba yung asukal? Tanong niya, maingat, hindi dahil takot siya, kundi dahil matagal na niyang alam na sa bahay na ito, ang paraan ng pagtatanong ang nagtatakda kung gaano kabigat ang sasagot sa iyo. Hindi siya tiningnan ni Aling Nena. Oo, mas praktikal diyan. Bakit? Wala po. Baka lang pasukin ng langgam. Hindi naman siguro ako hindi marunong sa kusina ko. Wala iyong taas ng boses, ngunit sapat para mapatigil si Lila sa pagkuha ng tasa. Minsan naiisip niya na mas mahirap ang mga salitang hindi sigaw dahil wala kang maituturong sugat. Huminga siya ng malalim at pinili ang isa pang tasa, iyong may kupas na print ng rosas, hindi ang puting ginagamit ni Joel. Sa 4 na buwan nilang magkasamang nakatira sa bahay ng biyenan matapos tumaas ang upa sa inuupahan nilang studio sa Pasig, marami ng maliliit na bagay ang nag-iba ng pwesto, ang sandok, ang mga plato, ang lalagyan ng bawang, ang pagtitiklop niya ng tuwalya na dati raw ay masyadong hotel, ang paglalagay niya ng sabon sa may lababo na dapat daw ay sa kabila para hindi mabasa ang kahoy. Sa umpisa, inisip niyang normal iyon. Bahay iyon ni Aling Nena bago pa man siya dumating, natural lang na may ritmo itong mas matanda kaysa sa kanya. Ang hindi niya lang inaasahan ay kung gaano kapersonal ang mga munting paglilipat. Parang bawat bagay na ibinabalik sa tamang pwesto ay paalala rin kung nasaan ang pwesto niya. Nang pumasok si Joel, amoy pa ang pabango nitong ginagamit kapag may pasok sa bangko. Hinagod lang nito ang batok ni Lila at dumiretso sa mesa. Ang aga mo ma, sabi nito. May meeting ako, sagot ni Aling Nena, at may kailangang kausapin mamaya ang asawa mo. Hindi na nagtanong si Joel. Iyon ang unang kinainisan ni Lila nang higit pa sa asukal. Ang bilis niyong masanay sa tono ng isa't isa kapag ikaw ang hindi marunong sumabay. Ano yon ma? Tanong ni Joel habang sumusubo ng itlog. Mamaya na, baka malate ka pa. Napatingin si Joel kay Lila, ngumiti ng konti, iyong ngiti na sinasabi niyang huwag kang mag-isip ng masama, at tumayo para kunin ang ID lace niya. Gusto ni Lila sanang sabihing siya ba'y pwedeng isama sa mamaya, dahil palaging parang may desisyong ginagawa sa loob ng bahay na inuunang buuin bago siya papasukin. Pero hindi na niya sinabi. Marami ng pagkakataong sinubukan niyang ihabol ang sarili sa usapan at lalo lang siyang nakaramdam na parang nag-iingay sa isang misa. Pagkaalis ni Joel, ang bahay ay naging mas tahimik, maliban sa electric fan na umiikot sa sala at sa tricycle na huminto sa kanto. Sa labas, dikit-dikit ang mga bahay sa maliit na subdivision sa Cainta, na hindi na bago ngunit hindi pa rin maituturing na luma, maraming halaman sa paso, gate na bakal, kapitbahay na marunong kumatok nang hindi naman talaga naghihintay ng sagot. Naglinis si Lila ng mesa, naghugas ng pinggan, at sinadya niyang huwag ibalik sa taas ang asukal. Natutuhan na niya ang ilang anyo ng pakikibaka na mas mabuting hindi pa simulan. Bandang 10:00, habang nagtatanggal siya ng mga tuyong dahon sa money plant sa may bintana, tinawag siya ni Aling Nena mula sa sala. Nakatapat sa kanya ang isang supot ng mansanas at ubas na bagong dating. Marahil pinadala ng isa sa mga kapatid ni Joel mula sa Laguna. Maya-maya, darating si Ate Bing, sabi nito. Ayusin mo na yung sala at magbihis ka ng maayos. Bakit po? Bakit kailangang tanungin lahat? Darating ang kapatid ko, syempre dapat presentable. May paraan si Aling Nena ng paggamit sa salitang presentable, na hindi lang tumutukoy sa damit. Tumingin si Lila sa suot niyang simpleng house dress at biglang naalala ang comment ni Ate Bing noong Pasko. Maganda ka sana, iha. Kaso parang hindi mo dala ang sarili mo. Hindi niya iyon sinagot noon. Hindi niya rin matiyak kung insulto ba iyon o payong pangmatanda. Pumasok siya sa kwarto nila ni Joel.
maliit na kwarto sa dulo ng hallway na dating silid ni Joel noong binata pa. Naroon pa rin ang lumang estante ng trophies nito, ang ilang libro sa accounting, at isang kahong hindi pa rin naililigpit na may mga litrato ng graduation, recollection, team building, birthdays na wala siya. Sa umpisa, gusto niya iyong ayusin para magkaroong puwang ang mga gamit nila. Ngunit nang minsang hinawakan niya ang isang framed photo ng pamilya at napansing kinabukasan ay ibinalik iyon ni Aling Nena sa eksaktong anggulo kung saan ito dating nakaharap, tumigil siya. Natutuhan niyang ang ilang alaala ay hindi ipinapahiram kahit sa asawa ng anak. Nagsuot siya ng simpleng blouse at maong, tinali ang buhok, at bago siya lumabas ay saglit niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Mukha naman siyang maayos. Ngunit sa bahay na ito, napapansin niya na ang pagiging maayos ay hindi laging proteksyon. Minsan pa nga, mas lalo kang nakikita. Dumating si Ate Bing bandang 11:00. May dalang mamon at boses na agad pumuno sa sala. Naku, Laila, buti naman at nakaayos ka. Bungad nito, sabay beso sa hangin na hindi naman dumadapo. Akala ko pa naman nasa kwarto ka lang lagi. Tumawa si Aling Nena, iyong tawang maikli na hindi mo alam kung may ipinagtatanggol o pinapatunayan. Pinilit ngumiti ni Laila, at dinalhan sila ng kape. Habang nagkukwentuhan ang magkapatid tungkol sa pamangkin nilang bagong nag-Canada, sa kapitbahay na nagpa-renovate ng kusina, at sa presyo ng gulay sa palengke, tahimik siyang nag-aayos ng prutas sa mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang ekstra sa eksenang matagal nang tumatakbo bago siya isinama. Sanay na siya sa ganoong pakiramdam, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi pa rin masakit. Ilang ulit na siyang sinabihan ni Joel na huwag nang dibdibin si Mama, ganyan lang talaga iyon. Pero madalas iniisip ni Lila na ang salitang ganyan ay para lamang sa mga taong hindi kailangang tumira sa loob ng ugali ng iba. Maya-maya, narinig niyang bumaba ang usapan sa tonong mas mahina, at sa kung anong dahilan ay mas lalo siyang napatigil. Hindi ko na kayang sabihin sa kanya ng paikot-ikot, sabi ni Aling Nena, hindi sapat para lihim ngunit sapat para hindi tahasang para sa kanya. 4 na buwan na silang nandito, hindi naman sa nagbibilang ako. Eh di kausapin mo si Joel, sagot ni Ate Bing. Lalaki yan, dapat siya ang magdesisyon. Hindi pwedeng ang babae ang laging may salita sa bahay. Tahimik si Lila. Hawak niya ang isang ubas sa pagitan ng daliri at hindi niya alam kung ilalagay pa ba sa mangkok o ibabalik na lang sa supot. Hindi nga nagsasalita si Joel, sabi ulit ni Aling Nena. Puro tingnan natin, pag-usapan natin. Hanggang kailan? At isa pa, alam mo naman ang concern ko, tungkol sa bata. Mahinang bumuntong hininga si Aling Nena, hindi man siya nakatingin, naramdaman ni Lila ang paglamig ng batok niya. Hindi naman ako masamang tao, sabi ng biyenan niya, pero babae rin ako. Naiintindihan ko ang panahon, 2 years na sila, tapos ganito, wala pa ring balita. Tapos ang anak ko, pagod sa trabaho, nag-aambag dito, tapos parang wala ring direksyon. Uminit ang mukha ni Lila. Hindi ito ang unang beses na naipahiwatig ang tungkol sa anak. May mga biro si Aling Nena noon sa handaan, may mga kwento tungkol sa kakilala niyang 1 taon palang kasal ay buntis na, may mga pahaging na mas mabuti raw kung mas bata ang babae pag nag-aasawa. Ngunit iba pala ang pakiramdam kapag narinig mo ng buo ang pag-aalala nila, na para bang ang katahimikan mo, tungkol sa sarili mong katawan, ay isang pagkukulang na pampamilya. Hindi niya namalayang napadiin ang pagkakahawak niya sa ubas hanggang pumutok ang balat nito sa pagitan ng mga daliri niya. Lila, tawag ni Ate Bing, nagugulat na nakatayo pa rin siya sa gilid ng dining table. Ay, opo. Ilagay mo na dito, iha. Bakit ka namumula? Mainit po kasi. Alam niyang mahina ang sagot, ngunit hindi niya kayang sabihin ang totoo, na sa ilang segundo, naramdaman niyang lumiit ang bahay at ang sarili niya sa loob nito. Umupo siya ng sandali nang pilitin siya ni Ate Bing, at nagsimula ang isa pang uri ng usapan na mas nakakapagod dahil nakangiti. Nagpapacheck na ba kayo? Tanong ni Ate Bing na parang nagtatanong lang kung saan sila bumibili ng bigas. Bago pa makasagot si Lila, sumingit si Aling Nena, sinasabi ko nga sa kanila, huwag pabayaan ang panahon. Naramdaman ni Lila ang pagkatuyo ng lalamunan niya. Wala pa naman po kaming pinaplano agad, sabi niya, pinipiling maging mahinahon. Nag-iipon pa po kami. Ibang usapan ang ipon, sabi ni Aling Nena, hindi naman habang buhay may energy ang babae. Ma, sabi ni Lila, mahina ngunit malinaw, hindi naman po lahat nasusukat sa bilis. Natahimik ang dalawa, hindi sanay si Lila na sumasabat, mas hindi sila sanay na may tinutuwid siya. Sandaling gumalaw ang panga ni Aling Nena, pagkatapos ay ngumiti ito ng manipis.
Wala akong sinabing bilisan, concern lang ako, kung ayaw mong payuhan, huwag. Ang problema sa mga salitang ganoon ay bigla kang magmumukhang masama sa sandaling ipagtanggol mo ang sarili mo. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Lila. Gusto niyang bawiin ang sinabi, at kasabay noon gusto rin niyang may nagsabi man lang na may karapatan siyang mapagod. Nang tumayo siya para kunin ang platito ng mamon, parang may biglang bigat sa mga tuhod niya, natapos ang pagbisita ni Ate Bing, na parang walang nangyari. Nag-iwan ito ng halik sa pisngi ni Aling Nena, paalala na tumawag tungkol sa misa sa Sabado, at tumingin kay Lila ng may bahagyang lambot, na lalong nakakagulo dahil hindi mo alam kung may alam ba siya sa bigat na iniwan nila o likas lang siyang may ganitong mukha kapag paalis na. Pagkasara ng pinto, si Lila ang unang nagligpit. Ginawa niya iyon dahil kung uupo siya, baka marinig ni Aling Nena ang katahimikan niya at tawagin iyong drama. Nang inilalagay niya ang mga tasa sa lababo, narinig niya ang biyenan niya sa likuran. Hindi mo kailangang maging pikon sa simpleng concern. Hindi lumingon si Lila, hindi po ako pikon, mukha ka kasing laging may tinatago. Doon siya napaharap, hindi mataas ang boses niya nang magsalita, ngunit may panginginig na hindi niya maitago. Hindi po lahat ng tahimik may tinatago, at hindi rin lahat ng nagsasalita ay nang aapi, mabilis na sagot ni Aling Nena. Masyado kang sensitibo, kaunting sabi, parang ikaw lagi ang api. Napahigpit ang hawak ni Lila sa tasa. Sa pagitan nilang dalawa ay umalingaw-ngaw ang tunog ng tumutulong gripo. Sa isip niya, may daan-daang tamang linya, daan-daang naipong sagot mula sa 4 na buwang pakikisama, mula sa mga gabing kailangan niyang hintayin si Joel bago maglabas ng sama ng loob, dahil ayaw niyang marinig sa manipis na dingding ng bahay, mula sa mga tanghaling naglalabas siya, habang si Aling Nena ay tumatawag sa kamag-anak at biglang nagpapalit ng tono kapag siya ang dumadaan. Ngunit ang lumabas lang ay, napapagod din po ako. Marahil kung iba ang araw, iba rin ang maririnig niya bilang sagot. Ngunit kung minsan ang mga tao ay mas pinipili ang bersyon ng laban na mas kabisado nila. Napapagod, ulit ni Aling Nena, bahagyang tumawa. Eh sino bang hindi napapagod? Noong edad ko, nagtatrabaho ako, may 3 anak, nagtitinda pa ako sa labas. Hindi ako umiiyak sa kusina. Hindi naman po ako umiiyak. Hindi pa, pero malapit na. Hindi alam ni Lila kung alin ang mas masakit. Ang nilalaman ng sinabi o ang bilis nitong dumating, na para bang matagal nang naghihintay si Aling Nena ng pagkakataong tawagin siyang mahina. Nilagay niya ang tasa sa rack, hinubad ang apron, at nagsabing, magpapahangin lang po ako sa labas. Basta huwag kang lalabas na mukhang may problema. Nakakahiya sa kapitbahay. Iyon ang pangalawang pagkakataon sa araw na iyon na may isang simpleng bagay ang paglabas ng bahay na biglang naging usapin ng dangal. Umupo si Lila sa may maliit na silya sa tapat ng pinto, sa loob lang ng gate, kung saan tanaw ang daanan ng mga bata pauwi mula sa school, at ang tahol ng aspin ng kapitbahay na si Mang Ernie tuwing may dumaraang rider. Maliwanag ang hapon, at may amoy ng pritong galunggong mula sa katabing bahay. Normal ang lahat sa paligid, na para bang walang biglang pagkapunit na nangyari sa loob ng sikmura niya. Kinuha niya ang phone at tiningnan ang huli nilang chat ni Joel. Puro practical, nakabayad na ako sa Meralco. Uuwi ako late, bilhan mo si mama ng gamot pag lumabas ka. Sige, wala namang mali roon, ngunit may mga araw na ang kawalan ng mali ay hindi pa rin sapat na tawaging mabuti. Gusto niyang mag-type ng mahirap dito o, kausapin mo naman ako, pero pinatay niya ang screen. Alam na niya kung paano karaniwang nangyayari ang usapan nila pagdating ni Joel. Una, yayakapin siya nito. Ikalawa, sasabihin nitong intindihin na lang si mama. Ikatlo, magpapanukala ito ng pansamantalang solusyon, tulad ng kumain sa labas sa weekend o manood ng sine, na parang ang problema ay hindi bahay kundi pagod lang. At dahil mahal niya ang asawa niya, dahil alam niyang hindi rin madali para dito ang maipit sa gitna, dahil ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagbiyak ng mag-ina, madalas ay siya ang unang umaatras. Minsan iniisip niya kung iyon ba ang dahilan kung bakit mas madaling idiin ang isang taong sanay umiwas sa gulo. Dahil malaki ang posibilidad na siya rin ang unang magtatahi ng punit. Nang gabing iyon, dumating si Joel pasado 8:00, pagod at pawisan, may dalang siomai rice para sa kanilang dalawa. Pumasok ito na may ngiti, humalik sa noo ni Lila sa kwarto, at agad niyang naamoy ang halong usok sa polo nito at aircon ng opisina. Kumain ka na? Tanong nito. Hindi pa. Tara, bili ako ng gusto mo. Sandali niyang tiningnan ang asawa. Guwapo pa rin ito sa paraang pamilyar na sa kanya. Malinis ang hiwa ng buhok, medyo singkit kapag pagod, at may kabagalan sa pagkilos na nakakapagpakalma sana kung hindi lang siya puno.
Nag-usap ba kayo ni Mama? Tanong niya. Napatingin ito sa kanya, sandaling natigil sa pagbubukas ng plastic spoon. About saan? Tungkol sa amin, tungkol sa bahay, tungkol sa anak. Umupo si Joel sa gilid ng kama. Hindi agad ito nagsalita, at sa ilang segundo pa lang ay naramdaman na ni Laila ang papasok na sagot. May nasabi ba siya? Hindi ba dapat ikaw ang magsabi sa akin kung may usapan kayo? Lila, Joel, may usapan ba kayo? Napahawak si Joel sa mukha niya at saka tumango, dahan-dahan, nabanggit niya, kanina bago ako umalis, at concern lang siya. Napatawa si Lila, ngunit hindi masaya. Talaga. Concern lang din ba yung pag-uusap nila ni tita sa sala, na parang kailangan kong marinig kung ano ang kulang sa akin? Narinig mo? Mahirap hindi marinig kapag ako rin ang nasa bahay. Tumahimik si Joel. Sa katahimikang iyon ay bumalik sa isip ni Laila ang lahat ng dahilan kung bakit niya minahal ang lalaking ito. Hindi ito palaaway, hindi ito marunong manakit ng salita, marunong itong magdala ng tubig kapag masama ang pakiramdam niya. Magtabi ng huling piraso ng manok dahil alam nitong gusto niya ang part na may balat, magpahinga ng ulo sa balikat niya na parang doon lang talaga ito marunong huminga ng buo. Ngunit sa sandaling iyon, ang kabutihan ni Joel ay may anyong ibang-iba. Hindi kakulangan sa pagmamahal, kundi kakulangan sa tindig. Bakit hindi mo ako sinabihan? Tanong niya. Ayoko lang sanang lumaki. Lumaki na, Joel. Mahinang napamura si Joel sa ilalim ng hininga. Sasabihin ko sana mamaya. Mamaya kailan? Pag okay na ang tono niya. Pag nahanda na ang paliwanag na hindi siya masama at ako ulit ang masyadong nag-isip. Hindi ganon. Ganon palagi. Sumandal si Joel sa dingding at tumingin sa sahig. Ano bang gusto mong gawin ko? Ang tanong na iyon ang lalo niyang ikinapikon, hindi dahil hindi niya alam ang gusto niya, kundi dahil ang anyo nito ay para bang humihingi ng eksaktong script upang hindi siya magkamali. Kausapin mo si Mama, sabi niya. Sabihin mong hindi okay ang pakikialam niya. Sabihin mong hindi niya pwedeng gawing usapan sa kapatid niya ang tungkol sa katawan ko at sa buhay namin. Hindi naman niya sinabi na katawan mo, Joel, napapikit si Joel. Sige, kakausapin ko. Dapat sanay doon, luluwag ang dibdib ni Lila, ngunit hindi, dahil may mga pangakong kahit totoo ay ramdam mong huling opsyon ka lang. Kumain sila ng halos walang salita. Sa labas ng kwarto, naririnig ang TV sa sala, kung saan nanonood si Aling Nena ng balita. Ilang beses naisip ni Lila kung lalabas ba si Joel para kausapin agad ang ina, ngunit hindi ito gumalaw. Nang matapos sila, hinugasan niya ang pinagkainan nila nang hindi tumitingin sa sala. Hindi rin siya tinawag ni Aling Nena. Kinabukasan ng umaga, parang mas tahimik ang bahay kaysa dati, at iyon ang pinakanakakabahala sa lahat. Sanay na si Lila sa maliliit na puna, sa paalala tungkol sa pagtipid ng tubig, sa obserbasyon kung bakit parang laging tuyo ang adobo niya, sa tanong kung bakit hindi pa rin siya sumusunod sa nobena ni ganito kung gusto raw niya ng himala. Pero ang katahimikan ni Aling Nena ay iba, hindi ito pahinga, kundi paghahanda. Lumabas si Joel nang mas maaga para sa branch audit. Mamaya na lang natin pag-usapan, bulong nito bago umalis, at halik sa buhok ang iniwan sa kanya. Naiwan na naman si Lila sa bahay, na para bang may binagyo sa gitna, at siya ang pinaghihintay kung may babalik pang bubong. Naglinis siya ng kwarto, naglaba, nagbilad ng kumot, at dahil Sabado at walang pasok sa online sideline niyang pag-edit ng product listings para sa isang maliit na negosyo, tinangka niyang ayusin ang drawer sa ilalim ng kama. Doon niya nakita ang lumang envelope na may pangalan ni Joel, hindi nakatago ngunit hindi rin lantad. Akala niya noong una ay bank statement, ngunit nang mapansin niyang galing pala ito sa klinik sa Marikina, sandali siyang natigilan, hindi niya agad binuksan. Umupo muna siya sa gilid ng kama, hawak ang envelope, naririnig ang pagaspas ng kumot sa sampayan sa labas. Ayaw niyang maging taong nagkakalikot, ayaw rin niyang isipin na may dahilan si Joel para magtago. Ngunit may mga bagay na kapag matagal ka nang hindi isinasama sa usapan, ang simpleng sobre ay nagiging bigat na hindi mo na kayang ibalik sa dati. Binuksan niya iyon nang may dahan-dahang pagkasuklam sa sarili. Semen analysis. 2 buwan na ang petsa. Ilang terminong medikal ang hindi niya agad naintindihan, ngunit sapat na ang ilang salitang nakabold para maunawaan na may resulta roon, at higit sa lahat, sapat na ang katotohanang hindi niya alam na nagpa-check si Joel para maramdaman ang pagitan nilang mag-asawa na biglang naging konkretong papel. Nanlamig ang mga kamay niya, hindi dahil galit agad ang naramdaman niya. Una, gulat. Pangalawa, isang kakaibang awa. Pangatlo, isang matalim na sakit na hindi niya mapangalanan dahil halo-halong bagay ang dinadala nito pagtataksil ba,
kung hindi naman ibang babae, o pagkakait lang ng posibilidad na magkasama silang humarap sa isang bagay na sa kanilang dalawa nakapatong. Muli niyang binasa ang papel, hindi para mas maintindihan, kundi para makumbinsi ang sarili na hindi siya nagkakamali. 2 buwan. Ibig sabihin, lahat ng mga biro, pahaging, concern, at katahimikan sa pagitan nilang mag-ina, lahat iyon ay nangyayari habang may isang bagay na alam si Joel na hindi niya alam. Binalik niya ang papel sa envelope, pero hindi niya naibalik ang sarili niya sa dating ayos. Ilang minuto siyang nakaupo, titig sa pader kung saan may maliit na marka ng lumang poster tape, at naalala niyang minsan, mga 6 na linggo na ang nakalipas, umuwi si Joel na mas tahimik kaysa karaniwan. Sinabi nitong napagod sa trabaho. Yumakap siya rito ng gabing iyon ng mas mahigpit dahil inakala niyang pagod lang. Ngayon, hindi na niya alam kung alin sa mga alaala nila nitong mga nakaraang buwan ang dapat niyang balikan at suriin muli. Narinig niya ang boses ni Aling Nena sa sala, kausap ang kapitbahay tungkol sa misa sa hapon. Maaliwalas ang tono nito, halos magaan. Doon biglang sumikip ang dibdib ni Lila. Hindi dahil alam ng biyena niya ang laman ng sobre, hindi niya alam kung alam ba nito, kundi dahil sa mismong posibilidad na baka may mga bahaging mas malapit si Joel ibigay sa ina kaysa sa asawa. Hindi niya namalayang napaluha siya, hindi iyon malakas, walang hikbi, kundi sunod-sunod na patak na parang may naputol na pinong sinulid sa loob niya. Pinunasan niya agad ang mukha at tumayo. Ang una niyang naisip ay itago ang envelope pabalik at huwag sabihin kahit kanino. Ang ikalawa ay tawagan si Joel. Ang ikatlo ay tanungin si Aling Nena kung may alam ba ito. Sa huli, wala siyang agad ginawa. Ibinulsa niya ang sobre at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Naabutan niya si Aling Nena sa dining table, naghihimay ng malunggay. Tumingin ito sa kanya isang beses, saka bumalik sa ginagawa. Mamayang hapon, sasama ka ba sa simbahan? Tanong nito, na parang walang anumang bitak sa pagitan nila kagabi. Hindi po, bakit? May aayusin lang po ako. Lagi kang may aayusin. Hindi sumagot si Laila. Dumiretso siya sa kusina, kumuha ng baso, at doon niya napansing nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Minsan naisip niya kung hindi ba siya nagiging unfair kay Aling Nena, baka totoong concern lang ito. Baka ang paraan lang nito ng pagmamahal ay lagi nang may halong panghihimasok dahil ganoon nito natutunang mag-alaga. Baka ang panghuhusga ay hindi naman sadya kundi bahagi na lang ng pananalitang nakasanayan ng henerasyong laging kinakapos at laging kailangang may opinyon sa ikabubuhay ng iba. Pero habang iniinom niya ang malamig na tubig, naisip din niyang may mga paliwanag na hindi naman automatikong patawad. Nang matapos si Aling Nena sa malunggay, tumayo ito at lumapit sa lababo kung saan nakatalikod si Lila. Tampo ka pa rin ba? Tanong nito, hindi malambing, hindi rin matalim, ngunit pagod. Tiningnan ni Lila ang refleksyon nilang dalawa sa bintana, isang matandang babae na tuwid pa rin ang tindig, kahit may arthritis na sa tuhod, at isang mas batang babae na napapagod nang hindi alam kung saan ilalagay ang galit para hindi ito magmukhang kawalan ng utang na loob. Hindi po tampo, sabi niya. Napaisip lang. Sa mga sinabi ko kahapon, hindi agad sumagot si Lila. Marahil iyon na ang pinakamalapit na pag-amin na maririnig niya mula rito. Opo, wala akong intensyong ipahiya ka. Pero napahiya po ako. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Aling Nena. Parang hindi nito gusto ang direktang salita, ngunit hindi rin ito tuluyang matanggihan. Minsan kasi, kung hindi sasabihin, wala ring mangyayari. May mga bagay pong hindi kailangang sabihin sa ibang tao. Kapatid ko yun. Hindi pa rin po ako komportable, natahimik si Aling Nena, ilang segundo rin bago ito nagsalita muli. Noong kinasal kayo, akala ko mas matibay ka. Napakaliit ng pangungusap, pero may dalang mahabang anino. Hindi ko po alam na kasama pala sa pagiging matibay ang hindi mapagod, kasama sa pagiging asawa ang marunong makisama. Nakikisama naman po ako. Kapag tahimik ka lang, hindi ibig sabihin no nakikisama ka. Minsan pagmamataas din ang katahimikan. Napatingin si Lila sa kanya. Sa unang pagkakataon, may narinig siyang pagod sa boses ng biyenan niya na hindi lang paninisi. At sa mismong sandaling iyon, lalong kumumplika ang pakiramdam niya. Dahil mas madali sana kung si Aling Nena ay isa lamang kontrabida sa isip niya. Ngunit heto ito, isang babaeng nabalo ng maaga, nagpalaking halos mag-isa sa 3 anak, at natutong kontrolin ang paligid, dahil iyon lang marahil ang paraan upang hindi tuluyang madurog noon. Naiintindihan iyon ni Lila. Ang hindi lang niya matanggap ay bakit kailangang sa kanya ibuhos ang lahat ng takot na hindi nasabi ng panahon. Gusto sana niyang sabihin iyon, ngunit ang nasa bulsa niyang envelope ay tumitibok na parang ikalawang puso. May gusto po akong itanong,
Sabi niya sa halip, ano? Halos may labas na niya ang tanong, may alam po ba kayo rito, nang tumunog ang phone ni Aling Nena. Sinagot nito agad, tumawag si Ate Bing tungkol sa oras ng misa. Huminto si Lila sa pagitan ng paghinga at pagtitimpi. Minsan ang pagkakataon ay parang kandilang madaling mamatay sa mahinang hangin. Bumalik siya sa kwarto, isinara ang pinto, at inilapag ang envelope sa kama. Tinawagan niya si Joel, hindi sumagot, nag-text siya, kailangan nating mag-usap. Nakita ko ang envelope sa drawer. Lumipas ang 6 na minuto. 10. 14. Sa ordinaryong araw, wala iyon. Sa araw na may papel kang hawak na hindi mo dapat nakita ngunit hindi mo rin dapat hindi alam, ang bawat minutong walang sagot ay parang dagdag na patunay na may pagitan ngang nabuo habang magkatabi pa kayong natutulog gabi-gabi. Sa huli, tumunog ang phone niya. Joel. Sinagot niya agad. Nakita mo, iyon agad ang bungad nito. Mahina ang boses. Tila nasa hallway ng opisina o CR ng branch. Oo, huminga ito ng mabigat. Lila, makikinig ka ba muna? Ilang buwan mo nang alam? 2 buwan. At hindi mo sinabi. Hindi ko alam paano. Sa akin mo hindi alam. Walang sagot agad. Narinig niya ang isang pintuang nagsara sa kabilang linya. Ayoko ka lang munang bigyan ng iniisip, sabi ni Joel. Gusto ko sanang ulitin muna, magpa-second opinion. Tapos saka natin pag-usapan ng maayos. Nang maayos. Halos natawa siya sa gilid ng pag-iyak. Ano bang maayos sa hindi pagsasabi? Takot ako. Iyon ang unang tapat na salitang narinig niya mula rito buong araw. Napapikit si Lila. Takot ka sa ano? Na baka ako pala ang problema. Na baka lalo kang mapagod dito sa bahay. Na baka gamitin ni Mama pag nalaman niya. Na baka iba ang tingin mo sa akin. Sa wakas, naroon na ang buo, hindi lang sikreto, kundi hiya. At dahil mahal niya ang lalaking ito, tumama agad sa kanya ang huling pangungusap. Bago pa niya mapigilan ang sarili, naisip niyang ang pinakamasakit pala ay hindi na itinuring ni Joel na kakampi siya laban sa hiya nito. Nasa halip na lumapit, umurong ito. Mas iba ang tingin ko sa'yo ngayon, sabi niya, dahan-dahan. Sa kabilang linya ay narinig niya ang paghinga nitong humigpit. Pero hindi dahil sa resulta. Dahil pinili mong akuin mag-isa, at pinili mong huwag akong isama. Matagal na katahimikan ang sumunod. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang yabag ni Aling Nena sa sala, ang pagbukas ng kabinet, ang normal na tunog ng bahay na wala namang pakialam sa gulong nasa loob ng dibdib niya. Pwede ba tayong mag-usap mamaya ng maayos? Tanong ni Joel. Uuwi ako ng maaga. Sige. Lila, ano? Huwag mo munang sabihin kay Mama. Napatingin siya sa pinto, na para bang naroroon mismo ang hinihingi nitong katahimikan. Gusto niyang magalit. Gusto rin niyang maunawaan, pareho silang totoo, at pareho siyang pinapagod. Hindi ko alam, sabi niya ng tapat. Hindi ko talaga alam. Pagkababa ng tawag, umupo siya sa gilid ng kama, at hinawakan ng envelope gamit ang 2 kamay na para bang baka tumakas ito, at magkalat ng kahulugan sa buong silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang usapin ng anak ay hindi na lang panghihimasok ng biyenan o sugat ng pagmamataas, nagkaroon ito ng ibang anyo. Mas tahimik ngunit mas mabigat, at sa kakaibang paraan, mas lalo niyang naramdaman na wala pa ring tunay na lugar sa bahay na ito, para sa totoo. Sa sala, tumawag si Aling Nena, Lila, magbibihis na ako, pakisara ang gate mamaya. Karaniwang pangungusap, karaniwang hapon. Ngunit habang hawak niya ang sobrang may mga salitang hindi na mabubura sa isip niya, alam niyang may binagong maliit ang araw na ito, na hindi na basta maibabalik sa dating pwesto. Kagaya ng garapon ng asukal na minsang inilipat at piniling huwag na niyang ibalik. Kinabukasan, hindi agad umuwi si Joel ng maaga, gaya ng sinabi niya. Bandang 6:00, nag-text lang ito na may hinahabol daw sa branch at baka matagalan ng kaunti. At kahit maikli ang mensahe, ay may kung anong bahid ng pag-iwas na agad napansin ni Lila. Hindi dahil sanay siyang maghinala, kundi dahil mula nang mabasa niya ang laman ng envelope, parang bawat pagitan ng salita. Bawat tuldok o kawalan nito, ay nagkaroon ng sariling bigat, maghapon niyang hindi sinabi kay Aling Nena ang anuman. Hindi dahil nakapagpasya na siyang sundin ang pakiusap ni Joel, kundi dahil wala pa siyang sapat na lakas upang marinig sa ibang bibig ang isang bagay na nagsisimula pa lang niyang hawakan sa sarili niyang isip. Sa hapon, habang nagpupunas siya ng alikabok sa ibabaw ng lumang TV rack, napansin niyang 2 ulit siyang tinanong ni Aling Nena kung ayos lang siya. Hindi ito mapagkalinga sa paraang madaling tanggapin. Ang tono ay parang naghahanap ng sira sa isang bagay na araw-araw nang ginagamit ngunit ngayong lang muling tiningnan kung may lamat na ba. Mukha kang puyat, sabi nito habang nagbabalat ng sayote sa kusina.
Hindi po makatulog kagabi. Kaka-cellphone mo yan. Hindi na sumagot si Lila. Kadalasan, sa ganyang maliliit na palitan, mas mabuting hayaang ang panghuhusga ay bumagsak sa sahig, nang walang sasalo. Ngunit maghapon, habang iniikot niya ang basahan sa mga sulok ng bahay, habang nilalabhan ang mga punda, habang tinutupi ang mga kupas na damit ni Joel na iba ang amoy kapag galing opisina, at iba rin kapag natuyo na sa araw, pakiramdam niya ay may lihim na nakadikit sa balat niya, na kahit anong kuskos ay hindi maalis. Hindi naman siya galit sa resulta ng test. Sa totoo lang, hindi pa niya iyon lubos na nararamdaman bilang problema, hindi pa siya nakararating sa puntong kayanan niyang isipin ang hinaharap sa anyong malinaw. Ang naiikot lang sa isip niya ay ang 2 buwang katahimikan ni Joel. 2 buwang kumakain silang magkatabi, natutulog sa iisang kama, nag-uusap tungkol sa upa, utang, mga sale sa grocery. Mga simpleng plano na kapag may bonus, ay baka makalipat sila sa maliit na apartment ulit, habang sa ilalim ng lahat ng iyon ay may papel na nakatago sa drawer, at may takot na hindi niya man lang nasilayan. Naiisip niya rin, laban sa gusto niya. Ang mga gabing niyayakap siya ni Joel nang walang sabi at hinahaplos ang likod niya na para bang may hinihinging kapatawaran sa paraang hindi pa nito kayang sabihin. Marahil naroon na iyon noon, at siya, sa pananabik na mapanatiling payapa ang kakaunting espasyong, sa kanilang dalawa, ay piniling huwag basahin. Nang mag-alas 7 at hindi pa rin dumarating si Joel, si Aling Nena ang unang nagsalita. Hindi ba sabi mo maaga siya? Nasa hapag na sila noon, hindi pa kumakain, nakatakip ang ulam, malamig na ang sabaw. May hinahabol daw po sa branch, tuwing may seryosong usapan, saka nagkakaganyan ang anak ko. Hindi agad nakasagot si Lila. Hindi niya alam kung patama ba iyon sa kanya, o sa anak nito, o sa buong buhay nilang mag-asawa. Pagod lang siguro, sabi niya sa huli, lahat naman tayo pagod. Humigop si Aling Nena ng tubig at tumingin sa kanya na para bang may hinahanap sa mukha niya. May pinag-awayan ba kayo? Wala po, huwag mo akong pagtakpan. Alam ko ang kilos ng anak ko. Sa ibang araw, maaaring nainis si Lila sa pagpasok na naman nito sa isang pinto na hindi naman binuksan para sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang tukso sa tanong ni Aling Nena. Parang sapat na ang isang maling tikwas ng dila at mabibitawan na niya ang totoo, hindi para manakit kundi para maibsan ang bigat. Na para bang kung sasabihin niya, Joel had it checked, may resulta, hindi niya sinabi sa akin, baka may kahit kaunting pagbabago sa pagkakatingin sa kanya, baka humina ang mga parinig tungkol sa pagiging babae, sa oras, sa katawan, ngunit kasabay ng tukso ay may matinding hiya. Hindi hiya para sa resulta, hiya na baka sa mismong sandaling sabihin niya iyon, hindi na niya maibabalik ang pag-aari nila ni Joel sa isang sugat na hindi pa nila nahahawakan ng magkasama. Pagod lang po talaga siguro, ulit niya. At sa pagkakataong iyon ay naramdaman niyang, ang pagtatanggol ay maaari palang kasabay ng sama ng loob. Tumingin si Aling Nena sa plato niya, tapos sa kawalan, at saka nagsimulang magsandok ng kanin. Bata pa kayo, sabi nito, halos sa sarili. Pero ang totoo, hindi na rin kayo ganun kabata. Hindi iyon sinagot ni Lila. Minsan, mas malinaw ang kapangyarihan ng isang tao kapag hindi na nito kailangang iangat ang boses upang mag-iwan ng marka. Dumating si Joel pasado alas 9. Bit-bit ang pagod at isang supot ng tinapay na tila alay sa katahimikan. Kumain na kayo? Tanong nito pagpasok pa lang, ngunit halata sa mukha nitong alam na nitong oo ang sagot at naghahanap lang ng normal na pasukan sa bahay. Nasa sala si Aling Nena, nanonood ng teleserye, at tumingin lang saglit sa anak bago nagsabing, may tinira sa kusina, mag-usap muna kayo kung mag-uusap kayo. Wala sa tono ang galit, ngunit may kung anong katiyakan doon na para bang naramdaman nito ang tensyon, kahit hindi alam ang hugis. Pumasok si Joel sa kwarto ng marahan, isinara ang pinto, at agad hinanap ang mukha ni Lila. Sorry, sabi nito, hindi ako agad nakaalis. Nakaupo si Lila sa gilid ng kama, nakatiklop ang mga kamay sa kandungan. Umupo ka. Sumunod si Joel, sa pagitan nila ay may ilang pulgada lang ng espasyo. Ngunit pakiramdam ni Lila ay mas malayo pa iyon kaysa sa layo ng dating inuuwian nitong boarding house, noong hindi pa sila kasal. Dinala mo ba? Tanong niya. Ano? Yung resulta. Saglit na natigilan si Joel, saka dahan-dahang kinuha sa bag ang isa pang envelope, mas makapal, may resibo at parang brochure ng clinic. Nagpa-follow up ako, sabi nito, may repeat test din dapat next month. Kinuha ni Lila ang papers, ngunit hindi agad tiningnan. Ayaw niyang ang gabing ito ay maging simpleng pagbabasa ng mga terminong medikal,
na hindi naman niya lubos na mauunawaan. Mas mabigat sa kanya ang mga buwan ng hindi nasabi kaysa sa anumang numero sa papel. Bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka nagpa-check? Tanong niya. Napatingin si Joel sa mga daliri nito, naghahanap marahil ng tamang pagkakasunod-sunod ng katotohanan. Noong una, dahil akala ko routine lang. Nagkataon lang, may office mate akong nagpatingin din kasi matagal na silang wala pang anak, tapos sabi ko baka pwede na ring magtanong. Wala pa naman sana akong balak seryosohin, pero sineryoso mo. Oo, at hindi mo ako sinama, nahiya ako. Sa akin. Sa sarili ko rin, pero oo, siguro sa'yo. Umikot ang tingin ni Lila sa maliit nilang kwarto. Sa lumang kahon ng larawan, sa kalendar na libre sa bangko, sa kurtinang minsang pinintasan ni Aling Nena dahil masyado raw manipis. Sa kama nilang sapat lang sa dalawa, pero parang may laging ibang presensya sa pagitan kapag gabi, at nasa labas ng pinto ang ina ni Joel. Ano ang inisip mo? Tanong niya. Na kapag sinabi ko agad, mabibigatan ka, na baka isipin mo kasalanan ko, na baka lalo kang masaktan sa mga sinasabi ni Mama. Mas nasaktan ako na hindi mo sinabi, alam ko. Hindi, Joel. Hindi mo alam, kasi kung alam mo, hindi ka aabot ng 2 buwan. Tumungo si Joel at napahawak sa noo. Hindi ito umangal. Ang ganoong kawalan ng depensa, sa ibang sitwasyon, ay maaaring nakalulambot, ngunit may mga sandaling ang pag-amin ng pagkukulang ay hindi sapat upang maibalik ang nawala. May alam ba si Mama? Tanong ni Lila. Mabilis ang sagot ni Joel. Wala. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Sigurado ka, sigurado, hindi ko sasabihin sa kanya yon. Bakit? Napatingin si Joel sa kanya na parang hindi nito inaasahan ang tanong, dahil personal yun. Personal din yung sa akin, pero pinag-uusapan niya. Kumibot ang panga ni Joel. Kakausapin ko siya. Kailan? Bukas. Bakit hindi ngayon? Sumulyap si Joel sa pinto. Nasa labas lang si Aling Nena. Marahil naririnig ang TV, marahil hindi. Pagod siya. At pagod din ako. Ayokong sabog ang usapan. Napahinga si Laila ng marahan, pilit pinipigilan ang pagtaas ng boses. Lahat na lang sabog para sa'yo kapag oras na para magsalita. Natahimik si Joel, ilang segundo rin bago ito bumulong, hindi ako sanay. Alam ko, hindi ako lumaki na sumasagot kay Mama. Alam ko rin, hindi ko alam kung paano siya kakausapin nang hindi parang tinatalikuran ko siya. Doon, sa wakas, lumitaw ang ugat ng marami nilang hindi mapag-usapan. Hindi dahil hindi mahal ni Joel ang asawa niya, kundi dahil sa isip nito, ang pagtatanggol kay Lila ay matagal ng katabi ng pagtalikod sa ina. Ang pagtatakda ng hangganan ay parang kapatid ng kawalan ng utang na loob. At sa isang bahay na ilang dekada nang nakaayos sa iisang uri ng pag-ikot, ang bawat pagtatangkang baguhin ang sentro ay parang kasalanang walang eksaktong pangalan pero madaling iparamdam. Joel, sabi ni Laila, mas mahina na, hindi kita pinapipili sa amin. Pero ganon ang pakiramdam, baka dahil matagal mo nang hinahayaan na ganong ang sistema. Hindi sumagot si Joel, ang katahimikan nito ay hindi pagtutol, kundi pagod na umabot na sa puntong wala nang maikakaila. Maya-maya, umupo ito ng mas malapit at hinawakan ang kamay ni Lila. Hindi niya agad binawi, natakot ako na baka mawalan ka ng tiwala sa akin, sabi nito, nawala. Tumaas ng bahagya ang mga mata ni Joel, hindi sa galit kundi sa sakit. Ngunit ipinagpatuloy ni Lila, dahil sa wakas, naramdaman niyang kung hindi niya bubuuin ang mga salita ngayon, babalik na naman ang mga ito sa ilalim ng balat niya, at doon muling titira ng matagal. Hindi lahat, pero may nawala, kasi ang tiwala. Hindi lang naman tungkol sa pananatiling tapat, tungkol din yon sa pagdadala ng bigat ng magkasama. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, humigpit ng kaunti ang hawak ni Joel sa kamay niya, saka lumuwag, gusto kong ayusin, sabi nito, ayusin mo muna sa pagsasabi ng totoo. Ito na yon. Hindi pa lahat. Ilang beses ka nang pumunta sa klinik? 3. Napapikit si Lila. 3. 3 beses itong umalis o lumihis ng daan o nagsabing may overtime o may aasikasuhin. At sa 3 beses na iyon ay wala man lang munting pahiwatig. May pinuntahan ka pa bang ibang doktor? Wala. May sinabi ba silang dahilan? Maraming pwedeng factor. Stress. Lifestyle. Kailangan pang i-confirm. Umiling si Lila. Hindi niya kailangan ang paliwanag na medikal mula sa bibig nitong nanginginig. Hindi iyon ang sugat nila sa oras na ito. Nang gabing iyon, hindi sila natulog ng magkayakap. Humiga si Joel sa tabi niya, nakaharap sa kisame, at si Lila na may nakatalikod. Nakikinig sa bentilador, sa pagpihit ng gripo sa banyo sa bandang huli ng marahil ay naghuhugas si Aling Nena ng mukha bago matulog.
sa tunog ng motor sa malayo, at sa paghinga ng asawa niyang tila hindi rin makahanap ng tamang lalim. Hindi siya umiyak. Mas masakit ang hindi pag-iyak, napansin niya minsan, dahil doon mo talagang nararamdaman kung gaano kalinaw ang sugat. Kinabukasan, nagsimba si Aling Nena ng maaga. Pagkaalis nito, nagkape sina Lila at Joel sa kusina na parang dalawang taong kailangang magsimula sa anyong napakapayak para lang may mahawakan. Kakausapin ko siya pag-uwi niya, sabi ni Joel, nakatitig sa tasa. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong sasabihin ko, pero sasabihin kong huwag na niyang pakialaman ang tungkol sa anak at sa buhay natin. Tahimik na uminom si Lila. At tungkol sa pagtira natin dito, dugtong niya. Pag-uusapan natin, iyon na naman. Tumingin si Joel sa kanya. Hindi dahil umiiwas ako, dahil kailangan talaga nating pag-usapan. Hindi tayo basta makakalipat agad. Hindi ko sinabing bukas, pero gusto mo na. Hindi niya itinanggi. Hindi dahil gusto niyang layuan si Aling Nena ng basta-basta, kundi dahil unti-unti nang nagkakaroon ng anyo ang pagkapagod niya. Hindi na lang iyon dulot ng mga salita ng biyenan. May kinalaman na rin ito sa paraan ng buong bahay na para bang laging may mata sa mga pagitan nilang mag-asawa. Laging may inaasahang paliwanag sa bawat desisyong dapat sanay sa kanila lang. Kahit hindi pa agad, sabi niya, gusto kong alam kung papunta tayo roon, hindi yung basta nagtitiis tayo habang umaasang kusang aayos. Tumango si Joel, gets ko. Hindi siya sigurado kung talagang gets nito o kung iyon ang isa pang paraan ng asawa niyang ipakitang narinig siya kahit hindi pa nito kayang buuin ang susunod na hakbang. Ngunit pinili muna niyang manahimik, hindi lahat ng pag-usad ay may tunog. Pagdating ni Aling Nena mula sa simbahan, may dala itong tinapay at maliit na supot ng pansit mula sa parish hall. Karaniwang linggo sana iyon kung hindi pa rin nakasuksok sa pagitan ng mga oras ang usapang naghihintay. Kumain na kayo, sabi nito, at pansin ni Lila na hindi ito direktang tumitingin sa kanila ng sabay. Para bang may naramdaman na itong pagbabago, ngunit hindi pa alam ang hugis. Buong tanghali ay kakaunti lang ang salita sa bahay. Nagpunta si Joel sa garahe para punasan ang lumang kotse ng kapitbahay na pinakiusap sa kanya ni Mang Ernie, kapalit ng kaunting bayad. Nasa kusina si Laila, naghihiwa ng sibuyas para sa sinigang. Pumasok si Aling Nena para kunin ang patis, at sa masikip na espasyo ng kusina, hindi maiwasang magkatabi sila ng kaunti. May problema nga kayo, sabi nito nang hindi nagtatanong. Ipinagpatuloy ni Lila ang paghihiwa. Nag-uusap lang po kami. Hindi ganyan ang mukha ng mag-asawang simpleng nag-uusap. Hindi naman po lahat kailangang ipaliwanag. Nasambit niya iyon nang hindi sinasadya, at pagkalabas ng salita ay agad niyang naramdaman ang talim. Sa ibang pagkakataon, uurong siya at aayusin ang tono. Ngunit sa araw na iyon ay hindi siya umatras. Aba, sabi ni Aling Nena, marunong ka na palang sumagot. Hindi po pagsagot ang hindi pagbigay ng lahat. Tumahimik ang biyenan niya. Tila hindi nito inaasahan ang pormang iyon ng pagtutol hindi malakas, hindi bastos, ngunit hindi rin yumuyuko. Ilang segundo silang parehong nakaharap sa lababo. May sinabi ba sa'yo si Joel? Tanong nito. Naramdaman ni Lila ang pagpintig ng sentido niya. Naroon na naman ang pinto, bahagyang bukas, at isang maling tulak lang ay babagsak na ang lihim sa sahig. Meron po, sagot niya. At sa amin na muna yun. Dahan-dahang ibinaba ni Aling Nena ang hawak na patis. Asawa ka niya, oo. Pero nanay pa rin niya ako. Hindi ko naman po inaalis yun. Minsan kasi parang gusto mong ilayo siya. Napahinto si Lila at saka tumingin sa kanya. Hindi ko po siya inilalayo. Gusto ko lang pong may bahagi sa buhay namin na sa amin lang. Tiningnan siya ni Aling Nena na parang matagal nang naririnig ang ganitong ideya sa telebisyon o sa mga payo ng mas batang babae. Ngunit iba pala kapag sa mismong bahay niya ibinabalik. Noong panahon namin, sabi nito, hindi ganyan ang tingin sa pamilya. Noong panahon niyo po, iba rin siguro ang pagod ng mga babae. At akala mo mas madali noon. Hindi po, hindi ko lang gustong dahil mahirap noon, kailangan mahirap din ngayon. Sa unang pagkakataon, tahimik si Aling Nena nang walang handang sagot. Hindi iyon pagkatalo, mas parang paghinto ng isang lumang orasan na biglang may narinig na tunog na hindi niya masukat. Lumabas ito ng kusina nang hindi kinukuha ang patis. Ilang sandali pa'y narinig ni Lila ang gate at ang yapak ni Joel na pumasok mula sa labas. Alam niyang darating ang oras. Hindi niya inaasahang magiging maayos, tanging hangad niya lang ay maging malinaw. Sa sala nagsimula ang usapan, hindi dahil iyon ang tamang lugar, kundi dahil iyon ang espasyo kung saan pinakamatagal nang umiikot ang kanilang mga tungkulin, at sa makatuwid, doon din marahil kailangang unang mabago.
Ma, sabi ni Joel, nakatayo malapit sa bintana, pwede ba tayong mag-usap? Nasa upuan si Aling Nena, hawak ang rosaryong dala mula simbahan. Tumingin ito sa anak, saka kay Lila, saka muling sa anak. Kung tungkol to sa sinabi ko kahapon, sinabi ko na ang side ko. Hindi lang po yun. Hindi nakaupo si Lila, nanatili siya sa gilid, malapit sa dining area, hindi para umiwas kundi para hindi magmukhang siya ang nagdedeklara ng laban. Gusto niyang si Joel ang magsalita, at sa unang mga segundo, natakot siyang hindi na naman nito kakayanin. Ma, ulit ni Joel, huwag na po ninyong dinadala sa iba ang usapan tungkol sa amin, at huwag niyo na rin pong pinipilit si Lila tungkol sa anak. Kumibot ang mukha ni Aling Nena, hindi sa gulat kundi sa pananakit ng pride. Ako pa ang mali ngayon, hindi po sa ganon. Concern na nga lang, bawal pa. Ma, hindi po nakakatulong. Tumaas ng kaunti ang boses ni Aling Nena. Sino bang tumutulong sa inyo dito? Sino bang nagbukas ng bahay ng gipit kayo? Hindi ba ako? Tapos ang simpleng pagsasalita ko, pakikialam na. Nag-init ang batok ni Lila, ilang ulit na niya nangamba na dito hahantong ang lahat, sa listahan ng utang na loob, sa tila automatikong pagkatunaw ng hangganan sa sandaling may naitulong ang isa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Joel na ang sumagot, hindi po mawawala ang utang na loob ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin noon wala na kaming pwedeng hinging respeto. Pagkasabi nito, tila pati ang hangin sa sala ay nagbago, si Lila mismo ay napatingin sa asawa niya. Hindi iyon perpekto, may panginginig pa rin sa boses, at hindi pa rin tuwid ang tingin nitong parang laging handang umurong, ngunit naroon ang salita, respeto. Hindi pakisama, hindi intindi, hindi concern. Isang salitang matagal nang kulang sa bahay na ito. Tumawa ng maiksi si Aling Nena, ngunit walang saya. Respeto. At ano bang tingin mo sa ginagawa ko sa inyo rito? Hindi po palaging may masamang intensyon, sagot ni Joel, pero may mga bagay po kayong sinasabi na nakakasakit na. Sinabi ba yan ng asawa mo? Hindi po kailangan sabihin ni Lila para maramdaman ko. Muntik mapapikit si Lila sa bigat ng pangungusap. Maliit lang iyon, pero sapat para maramdaman niyang, sa wakas, may isang bagay na hindi na niya kailangang siya mismo ang buhatin. Natahimik si Aling Nena. Tinanggal nito ang salamin, pinunasan ang gilid ng mata, at sa sandaling iyon ay biglang mukha na naman itong matanda, hindi dahil marupok kundi dahil pagod na ring magbantay sa lahat. Kapag nagsalita ako, mali. Kapag tumahimik ako, may ibig sabihin din, ano ba talaga ang gusto nyo? Tanong nito. Hindi namin gustong palayasin ang sarili sa bahay na to, ma, sabi ni Joel, gusto lang naming makahinga. Hininga. Ulit ni Aling Nena, hindi ba kayo humihinga rito? Hindi na napigilan ni Lila ang sariling magsalita. Minsan po, hindi. Napatingin sa kanya si Aling Nena. Walang nagsalita ng ilang segundo. Sapat ang katahimikan upang marinig sa labas ang dumaraang magtataho, ang tahol ng aso ni Mang Ernie, ang tunog ng kutsara sa kaldero sa kapitbahay. Karaniwan ang mundo sa labas, sa loob ng bahay, may tatlong taong pinipilit huwag malunod sa mga papel na hindi nakasulat. Hindi ko kayo pinalaki para pagsabihan ako sa sarili kong bahay, sabi sa wakas ni Aling Nena kay Joel, ngunit hindi na kasing tigas ng dati. Hindi rin po ninyo ako pinalaki para habang buhay lang tumango, sagot nito. Hindi iyon matigas, mas nakakapagod pa nga, dahil maririnig mong galing iyon sa isang lugar na matagal ng tikom. Muling napaupo si Aling Nena, dahan-dahang naipulupot sa daliri nito ang rosaryo. Nagbago ka, sabi nito. Matagal na po siguro, ngayon lang ako nagsalita. Hindi na sumagot si Aling Nena, pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ito at pumasok sa kwarto nito, nang walang anumang pagtatapos. Walang pinto na malakas ang pagkakasara, walang salitang binitawan pabalik. Ang naiwan sa sala ay hindi tagumpay, mas parang isang silid na katatapos lang ilipat ang mga mabibigat na kasangkapan, at ngayon ay hindi pa alam ng lahat kung saan sila muling uupo. Nang makapasok na sa kwarto nila sina Lila at Joel, saka lang niya naramdaman ang panginginig ng mga tuhod niya. Umupo siya sa kama at napahawak sa kumot. Okay ka lang? Tanong ni Joel. Hindi ko alam. Umupo ito sa tabi niya, ngunit hindi agad humawak. Tama lang iyon. Hindi pa rin naman agad maibabalik sa dating lapit ang isang bagay na matagal na palang may bitak. Salamat, sabi niya pagkaraan, sa pagsasalita. Tumango si Joel, nakatingin sa sahig. Late na. Oo. Pero sinabi ko rin. May munting pait sa sulok ng bibig ni Lila nang marinig iyon. Hindi laban sa kanya kundi sa katotohanan. Oo, sabi niya. Sinabi mo rin. Huminga si Joel ng malalim. Hindi ko alam kung maaayos ko agad. Hindi ko rin hinihinging agad. Tumingin ito sa kanya. Galit ka pa rin.
Oo, at nasasaktan. Oo, at mahal mo pa rin ako. Doon siya natahimik. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil sa tanong na iyon laging gustong dumiretso ng maraming lalaki, na para bang kapag nakumpirma ang pagmamahal, ay may pahintulot na ulit silang huminga ng maluwag. Ngunit alam din niya na hindi ganap na masisi si Joel. Minsan, sa takot, ang mga tao ay unang humihingi ng senyas na hindi pa sila ganap na nawawala. Mahal kita, sabi niya. Pero hindi noon binubura ang ginawa mo. Pumikit si Joel at tumango. Alam ko. Nang gabing iyon, saka siya niyakap ni Joel, dahan-dahan, na para bang humihingi muna ng pahintulot sa pagitan ng mga balikat nila. Hindi agad sumagot ang katawan ni Lila, ngunit hindi rin siya lumayo. Natulog silang magkatabi na may kaunting init na bumabalik, ngunit may malinaw ng puwang kung saan kailangang may gawin, hindi lang damhin. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang bahay sa maliliit na paraan na mas nakakapagod pansinin dahil hindi mo alam kung ginhawa ba o panibagong anyo ng sama ng loob. Hindi na muling nagbanggit si Aling Nena tungkol sa apo, ngunit naging mas tahimik ito, mas maingat sa mga tanong, at kung minsan ay mas malamig ang kilos sa paraang halos magalang. Hindi na nito pinapakialaman ang timpla ng adobo ni Lila, ngunit minsan ay sarili nitong niluluto ang gusto nito nang hindi na nagtatanong kung kakain ba sila. Hindi na nito pinupuna ang suot ni Lila bago may dumating na bisita, ngunit may mga umagang maririnig niyang kausap nito sa telepono si Ate Bing sa boses na mababa, na para bang may sugat itong hindi maipakitang lantad. Sa una, naisip ni Laila na mas mabuti na rin iyon. Mas mabuti na ang malinaw na lamig kaysa sa nakangiting panghihimasok. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may bagong bigat pala sa ganitong ayos. Kapag ang isang bahay ay nasanay sa ingay ng hindi pagkakaunawaan, ang katahimikan ng pigil na tampo ay may sariling paraan ng pagpasok sa buto. Isang hapon, halos isang linggo matapos ang usapan sa sala, nadatnan ni Lila si Aling Nena sa likod bahay, nakaupo sa maliit na bangko at nag-aayos ng mga tuyong sili. Mainit ang araw ngunit mahangin, galing siya noon sa online meeting sa sideline at may hawak pang notebook. Sandali siyang nag-atubili kung dadaan na lang ba, ngunit bago pa siya makalagpas ay nagsalita ang matanda. May lakad ka? Wala po. Tumango si Aling Nena. Umupo ka muna. Hindi pakiusap ang tono, hindi rin utos. Umupo si Lila sa isa pang bangko, may kaunting pagitan sa kanila. Sa pader ay nakasampay ang mga tuyong basahan. Sa gilid, may mga paso ng tanglad at sili na halos si Aling Nena lang ang nag-aalaga. Ilang sandali silang parehong tahimik. Noong bagong kasal ako, sabi ng biyenan niya nang hindi nakatingin, tumira rin ako sa biyenan ko, hindi agad sumagot si Lila. Ito ang unang pagkakataon na kusa itong nagsimula sa isang alaala ng sarili. Mas masahol pa ako sa iyo noon, dugtong nito. Palasagot. Akala ko kapag hindi ako nagsalita, lalamunin ako. Anong nangyari po? Tanong ni Laila, halos pabulong. Bahagyang ngumiti si Aling Nena, ngunit malungkot. Kinain ko rin ang sarili kong salita sa huli, dahil wala naman akong mapuntahan. Dahan-dahan nitong inalis ang tangkay ng isang sili. Hindi ko sinasabi para kaawaan mo ako, sinasabi ko lang na minsan, ang taong mahigpit, galing din sa bahay na mahigpit. Alam iyon ni Lila, sa isang bahagi, ngunit iba pala kapag narinig mula mismo sa bibig nito. Hindi ko po kayo kinaiinisan dahil matanda kayo, sabi niya. Napapagod lang po ako kapag parang wala akong sariling hangin. Tumango si Aling Nena, at napapagod ako kapag pakiramdam ko, wala ng lugar ang paraan ko ng pag-aalaga. Hindi pa rin iyon paghingi ng tawad, ngunit hindi na rin ito depensa lang. Sa araw na iyon, sapat na siguro muna iyon. Magkaiba po siguro tayo ng iniisip na pag-aalaga, sabi ni Lila. Oh, sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti sa sagot. At pareho tayong matigas. Nais sana ni Lila tumawa, ngunit hindi niya tiyak kung may karapatan na ba silang umabot sa ganoong lambot, kaya tumango na lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya para isampay ang natirang basahan, at sa likod ng simpleng galaw na iyon ay may kaunting ginhawang hindi pa tiyak, hindi pa matibay. Ngunit totoo, nang gabing umuwi si Joel, nadatnan niya silang magkatabi sa kusina, hindi nagkukwentuhan, ngunit hindi rin umiiwas. Saglit lang ang ekspresyon sa mukha nito, ngunit nahuli ni Laila ang munting gulat, at kasunod noon, isang uri ng pag-asa, na ayaw pa nitong pangalanan, hindi niya pinatungan iyon. Natutuhan na niya na ang ilang pagbabago ay mas madaling masira kapag agad binigyan ng malalaking salita. Ngunit habang nagsasalin siya ng sabaw sa mangkok, at si Aling Nena na may tahimik na naglalagay ng patis sa gilid ng mesa, nang hindi siya pinupuna, alam niyang hindi pa tapos ang bigat sa pagitan nilang tatlo. Nariyan pa rin ang usapin ng pag-alis,
ng perang hindi sapat, ng sugat nila ni Joel na kahit natapatan na ng ilang totoo ay hindi pa rin ganap na naghihilom, at nariyan pa rin ang bahay na ito na marunong magbigay ng silong, ngunit hindi pa natutong paluwagin ang mga dingding. Gayunman, sa gabing iyon, nang abutin ni Joel ang plato niya, at ilapit iyon ng walang salita, at nang hindi iyon napansin ni Aling Nena o piniling huwag pansinin, may munting pakiramdam si Lila na may ilang bagay na maaaring hindi agad maibalik sa dating pwesto. Ngunit maari palang matutuhang ilagay sa ibang ayos nang hindi tuluyang binabasag. Bowman o hindi, iyon pa rin ang pakiramdam ni Lila sa mga sumunod na araw, na may isang bagay nang nabitawan sa gitna nilang tatlo, at bagaman wala namang humampas na plato sa sahig o nagdabog ng pinto sa hating gabi, hindi na rin lubos maikakaila na may mga bitak na hindi na matatakpan ng simpleng pagsasaing, pagligpit, at pagkukunwang pagod lang ang lahat. Hindi naman lubusang sumama ang trato ni Aling Nena. Matapos ang usapan sa sala, sa ilang paraan nga, naging mas maingat ito. At ang pagiging maingat ay may sariling anyo ng kabaitan kapag galing sa isang taong hindi sanay umatras. Kapag may lulutuin si Lila, hindi na agad sumisingit ang biyena niya para sabihing kulang sa bawang o huwag masyadong maraming tubig. Kapag may bisita, hindi na siya nito tinatawag sa isang tonong parang kailangan muna siyang ayusin bago ipakita sa ibang tao. Ngunit may ibang kapalit ang mga nawalang puna. Naging bihira ang kusa nitong pakikipag-usap, at kapag nagsasalita man, madalas ay tungkol na lamang sa mga praktikal na bagay, may babayaran sa tubig, may tatawag sa gate, may kulang sa mantika. Sa unang 2 araw, inisip ni Lila na baka iyon na ang mas mabuting kaayusan. Mas mabuti na ang malinaw na pagitan kaysa sa malapit na laging may kapalit na maliit na tusok. Pero habang lumilipas ang 1 linggo, napansin niyang ang lamig ng bahay ay hindi rin pala laging ginhawa. Kapag kumakain silang tatlo sa hapag at iisa lamang ang pinag-uusapan kung ilang kilo ang bigas na natira, kung anong oras ang misa ni Father Ramos, kung bakit biglang nagtaas ng singil ang kuryente, parang mas lalong lumilitaw ang lahat ng hindi nila maibigay ng pangalan. May mga gabing naririnig ni Laila ang mahinang ubo ni Aling Nena sa kwarto nito, at naiisip niyang dati, kusang magtatanong si Joel kung okay lang ba si Mama o kung ikukuha ba ng salabat. Ngayon, nagtatanong pa rin naman ito. Ngunit may kaunting pag-iingat sa boses na para bang kailangan nitong sukatin kung gaano kalapit ang dapat manatili. At kapag ganoon, nakakaramdam si Lila ng awa sa kanilang lahat, kasabay ng inis sa sarili, dahil bakit siya naaawa gayong siya rin naman ang laging kailangang umintindi. Marahil dahil kapag araw-araw mong kasama ang isang tao sa iisang bahay, kahit gaano pa kayo magkapikunan, natututo kang makita ang anyo ng pagkapagod nito sa paraang hindi mo namamalayan. Nakikita niya ang dahan-dahang pag-upo ni Aling Nena bago itali ang sintas ng sandals nito. Nakikita niya ang mas mahabang paghinto nito sa may hagdan bago akyatin ang 3 hakbang sa likod bahay. At dahil sa mga maliliit na obserbasyong iyon, lalong nagiging magulo sa kanya ang tanong kung hanggang saan ba dapat ang pakikisama at kung saan nagsisimula ang pag-angkin sa sariling hangin. Si Joel naman ay naging mas mahinahon, halos sobrang maingat. Kapag umuuwi ito, hindi na agad dumidiretso sa cellphone o sa TV. Nauupo muna sa tabi ni Lila sa kama, nagtatanong kung kumusta ang araw niya, kung may sideline ba siyang natapos, kung gusto ba niyang lumabas kahit saglit para bumili ng taho o maglakad sa kanto. Dati, hinahanap-hanap ni Laila ang ganitong anyo ng paglapit. Ngunit ngayong dumarating ito, matapos ang mga linggo ng hindi nasabi, nahihirapan siyang hindi mapansin ang halong paghingi ng tawad sa bawat maliit na lambing. Hindi naman niya ipinagkakait ang sarili. Minsan, habang magkatabi silang nag-aayos ng kumot o naghuhugas ng pinggan sa kusina ng tulog na si Aling Nena, nararamdaman niyang bumabalik ang dating init sa pagitan nilang mag-asawa, hindi pa buo. Pero totoo, may mga gabing muling hinahanap ni Joel ang likod niya sa kama at ibinabalot ang braso rito, hindi na gaya ng unang mga gabing maingat na humihingi pa ito ng pahintulot sa pagitan ng kanilang mga hininga. Minsan pinapayagan niya. Minsan nananatili siyang gising at tuwid ang mga mata sa kisame, hindi dahil ayaw niya sa asawa niya kundi dahil may bahagi pa rin sa kanya na nagtatabi ng galit. Hindi para parusahan ito, kundi para huwag maging masyadong mabilis ang kapatawarang hindi pa naman tapos maunawaan. Hindi niya alam kung napapansin ni Joel ang mga gabing ganoon. Marahil oo. Marahil iyon din ang dahilan kung bakit mas madalas nitong simulan ang mga simpleng usapan na dati-rati ay kusa na lamang dumaraan sa pagitan nila. Kung paano kaya kung sa Marikina sila maghanap ng apartment para mas malapit sa klinik, kung may kaibigan ba siya na pwedeng magtanong tungkol sa mas murang renta,
kung gusto ba niyang bawasan ang sideline para hindi siya laging pagod. Ang una sa mga usapang iyon ay dumating isang Huwebes ng gabi, habang naghahati sila ng manggang hilaw sa kama, at may mahinang patak ng ulan sa bubong. Nagtingin ako online, sabi ni Joel, hindi nakatingin sa kanya. May mga studio sa may santolan na mas mura ng kaunti kaysa sa dati nating inuupahan. Hindi agad sumagot si Lila. Hindi niya inaasahan ang ganitong paglapit ng walang paghahanda. Nang dumating ito, napansin niyang may kakaibang takot sa loob niya, hindi takot sa pag-alis, kundi sa posibilidad na baka ginagamit lamang ni Joel ang ideya ng paglipat bilang pangtapal sa sugat na mas mahirap pag-usapan. Magkano? Tanong niya sa huli. Sinabi ni Joel ang halaga, ang tantiyang deposit, ang lugar kung saan malapit sa sakayan, at medyo luma nga lang ang building. Tahimik siyang nakinig. Dati, simpleng usapan lamang sana ito ng mag-asawa na may pinaplano. Ngunit sa puntong iyon, ang bawat numero ay may dalang di maipakitang emosyon. Hindi niya maiwasang isipin na kung hindi nila natuklasan ang sikretong test, kung hindi nagsalita si Joel sa ina nito, kung hindi naramdaman ni Aling Nena ang pag-urong ng sentro ng bahay, mapag-uusapan kaya nila ito ngayon. Tinitingnan mo na ba talaga, o sinasabi mo lang para alam kung may iniisip ka? Tanong niya, wala sa tono ang panunumbat, ngunit alam niyang naroon ang talas. Napatingin si Joel sa kanya, hawak pa rin ang maliit na mangga sa dulo ng tinidor. Tinitingnan ko talaga. Kailan pa? Noong isang linggo, pagkatapos ng usapan niyo ni Mama. Oo. Ibinalik ni Lila ang tingin sa piraso ng mangga sa plato. At sa tingin mo, sapat na ba ang paglipat? Hindi, sagot agad ni Joel. Hindi ito naghintay, at sa bilis ng tugon ay may kung anong bahagyang lumuwag sa loob ni Laila. Hindi sapat yun. Pero kailangan din natin ng sarili nating space. Tahimik silang kumain ng ilang piraso pa. Maya-maya, sinabi ni Lila, gusto ko ng sarili nating space. Pero ayokong magmukhang tumatakas tayo, dahil hindi natin kayang ayusin ang kaya pang ayusin. Paano mo malalaman kung kaya pa? Tanong ni Joel. Isang simpleng tanong, ngunit ilang araw itong tumira sa loob niya. Paano nga ba malalaman kung ang sukatan ay kawalan ng sugat, hindi na kaya? Kung ang sukatan ay kawalan ng pagod, mas lalong hindi. Ngunit kung ang sukatan ay kung may mga araw pa ring nakikita niya si Aling Nena sa likod bahay na tahimik na nagdidilig ng tanglad at naiisip niyang hindi naman puro panghihimasok ang laman ng katawan nito. Kung ang sukatan ay may natitira pa ring pagnanais sa kanya na maunawaan ang ugat ng bawat tigas, marahil may kung anong kaya pa. Ngunit ang problema, hindi rin naman obligasyon ng isang tao na manatili sa lugar na kaya palang basta't kapalit noon ang sarili niyang paghinga. Ilang araw makalipas, dumating si Ate Bing para ihatid ang isang plastic container ng suman at kasoy. Hindi sana iyon magiging mahalagang pangyayari sa isang karaniwang bahay, ngunit sa bahay nila, ang bawat pagdating ng kamag-anak ay parang pagsubok sa kung gaano na talaga nag-iba ang mga hulma ng ugnayan. Dati, kapag naroon si Ate Bing, automatikong mas maingat si Lila sa kilos at pananamit, at si Aling Nena na may nagiging mas buhay ang boses. Mas handang ikwento ang maliliit na kapalpakan ng bahay na pwedeng pagtawanan sa anyong. Alam mo naman ang mga bata ngayon. Sa araw na iyon, pagpasok pa lang ni Ate Bing ay agad nitong napansin ang katahimikan. Parang lahat kayo inaantok, sabi nito, pilit masigla ang tono. Mainit po kasi, sagot ni Lila, mula sa kusina kung saan naghihiwa siya ng papaya. Hindi naman nagsimulang magtanong si Ate Bing. Marahil may sinabi na rin si Aling Nena, kahit hindi lahat. Marahil likas lamang sa mga magkakapatid na matandang babae ang magbasa ng mga lamat sa bahay, kahit walang malinaw na kwento, habang nagkakape sila sa sala, dahan-dahan ang usapan. Tungkol sa altar sa simbahan, sa anak ni Ate Bing na nagbabalak umuwi mula Dubai, sa taas ng presyo ng manok. Ngunit nang minsang tumayo si Aling Nena para kunin ang tsinelas sa may pinto at si Joel na may nasa banyo, bahagyang lumapit si Ate Bing kay Lila at mahinang nagsabi, mabigat pa rin ba? Hindi alam ni Lila kung alin ang mas nakakapagod, ang mapag-usisang tanong o ang malambot na tanong na parang nagbibigay sa iyo ng pahintulot na magsabi ng totoo, kahit hindi ka naman talaga handa. Okay lang po, sabi niya. Tiningnan siya ni Ate Bing ng matagal, hindi naniniwala ngunit hindi rin namimilit. Hindi lahat ng pagtitiis, kabutihan, sabi nito sa huli, pagkatapos ay lumayo na parang wala lamang nangyari. Natigilan si Lila. Hindi niya inaasahan iyon mula kay Ate Bing. Nasa isip niya ay laging kakampi ng nakatatandang kapatid, laging may payong balot sa anyong pagdidikta, laging handang gawin biro ang anumang hindi mawari. Maghapon, tumira sa isip niya ang pangungusap. Hindi lahat ng pagtitiis, kabutihan.
Ilang beses na ba niyang ipinagtanggol sa sarili ang pananatili niya sa katahimikan bilang anyo ng pagiging mabuting asawa, mabuting manugang, mabuting babae? Ilang beses na ba niyang binansagan na pakikisama ang mga sandaling unti-unti na pala siyang nawawala sa sariling panig? Ngunit kasabay nito ay may isa pang tanong, kung hindi pagtitiis, ano? Pagkatapos umalis ni Ate Bing, may kakaibang pagkapagod si Aling Nena. Hindi ito natulog sa hapon, gaya ng dati. Tahimik lamang itong umupo sa tabi ng bintana at pinanood ang mga batang naglalaro sa labas. Ilang ulit gustong lapitan ni Lila, magtanong kung gusto ba nitong magkape, kung masakit ba ang ulo. Ngunit hindi niya ginawa, hindi sa wala siyang malasakit. Natutuhan lamang niyang may mga anyo ng paglapit na nagmumukhang pambobola sa gitna ng hindi pa malinaw na kapayapaan. Kinagabihan, matapos maghapunan, si Joel ang naghayag na may nakita siyang apartment na maaaring tingnan sa Sabado. Hindi niya idinaan sa lihim o sa kwarto nila. Sinabi niya iyon habang naghuhugas si Lila ng pinggan at si Aling Nena na may nagpupunas ng mesa. Ma, sabi niya, may titingnan kaming apartment sa Sabado. Wala pa naman sigurado. Titingin lang. Napahinto sa pagpupunas si Aling Nena, ngunit hindi ito agad nagsalita. Si Lila na may naramdaman ang mabilis na tibok ng dibdib niya. Hindi nila napag-usapan ni Joel na sasabihin nito ng ganoon kaaga at kagaan. Malayo ba? Ang unang tanong ng matanda, hindi naman po. Sa may santolan lang. Tumango si Aling Nena, saka ipinagpatuloy ang pagpupunas. Mabuti na rin, sabi nito pagkaraan ng ilang segundo. Para may sarili kayong galaw. Walang galit sa boses. Iyon ang lalong nakapagpalito kay Lila. Dahil kung may tampuman, tinupi iyon ng biyenan niya at inilagay sa kung saang sulok na hindi niya maabot. At marahil iyon ang mas mahirap harapin, kaysa kung nagtaas na lamang sana ito ng boses. Titingin lang po muna, sabi ni Lila, hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang linawin. Oo nga, sagot ni Aling Nena, wala naman akong sinasabing bukas na kayo umalis. Ngunit sa bahagyang diin ng bukas ay may kung anong tumama sa sikmura ni Lila, hindi iyon pagsuway, mas parang paalala na ang posibilidad ng pag-alis ay may kakabit na panahon, at ang panahon, sa mga pamilyang tulad nito, ay hindi simpleng petsa kundi dami ng loob na kailangang ipunin. Sa Sabado, magkasama silang umalis ni Joel matapos ang maikling almusal. Hindi sumama si Aling Nena, sinabi lamang nitong mag-ingat sa biyahe at huwag padadala sa mga ahente na puro pangako. Sa daan, sa jeep na dumaan sa Ortigas Extension at huminto ng paulit-ulit sa traffic, hindi agad sila nag-usap. Pinanood ni Lila ang mga taong sumasakay at bumababa, isang nanay na may batang tulog sa balikat, isang lalaking may dalang sako ng gulay, dalawang estudyanteng nagtatawanan sa likod na tila walang anuman sa init ng umaga. Sa gitna ng ordinaryong paggalaw ng lungsod, napansin niyang matagal na pala silang hindi lumalabas ni Joel nang silang dalawa lang na walang mabigat na dahilan. Dati-rati, kahit gipit, nagsisikap silang magkaroon ng mga simpleng araw ukay sa Marikina, fishbowl sa tabi ng LRT station, tahimik na paglalakad sa mall kahit walang bibilhin. Nang tumira sila sa bahay ni Aling Nena, unti-unting lumiit ang mga lakad na ganoon, hindi dahil ipinagbawal, kundi dahil laging may mas praktikal na dapat unahin. Galit ba si Mama? Tanong ni Laila habang nakasiksik ang bag sa kandungan. Hindi ko alam, sagot ni Joel. Siguro nasaktan. Nasaktan ka rin dati sa mga sinabi niya sa akin. Oo, pero nagtagal bago ka nagsalita. Tumango si Joel. Hindi na niya ipinagtanggol ang sarili. Nakatitig lang ito sa bintana, sa mga karatulang mabilis dumaan, sa mga poste, sa mga nakaparadang tricycle. Minsan ang pinakaayaw marinig ng isang tao ay ang totoo kapag hindi na ito mapaglalagyan ng paliwanag. Ang apartment na tiningnan nila ay nasa ikatlong palapag ng isang luma ngunit maayos na building. Makitid ang hagdan, mababa ng kaunti ang kisame, at may amoy ng sabon at pinaghalong luto mula sa ibang units. Maliit ang silid, ngunit may sariling lababo, sariling CR, at bintanang nakaharap sa isa pang building na may rooftop kung saan may mga sampay na kumot at isang lumang antena. Hindi iyon maganda sa paraang ikukwento mo sa iba, nang mayabang, ngunit nang pumasok si Lila at marinig ang pagsara ng pinto sa likod nila, may kung anong dumampi sa dibdib niya isang payak na katahimikan na walang kasamang ibang tainga. Maliit, sabi ni Joel, tila humihingi ng paumanhin bago pa man siya magsalita. Oo, sagot niya. Naglakad siya mula sa lababo hanggang sa bintana, mula sa bintana hanggang sa sulok kung saan kasya marahil ang single door ref at maliit na mesa. Sinukat niya sa isip ang kama nila, ang ilang kahon ng gamit, ang rice cooker, ang electric fan,
ang mga kortinang baka pwede pang gamitin. At kasabay ng mga praktikal na tanong ay may isa pang mas tahimik na pumapasok. Kaya ba niyang huminga rito nang hindi agad binabalikan ng konsensya? Pero tahimik, sabi niya sa huli. Ngumiti ng kaunti si Joel. Oo, hindi pa sila nagpasiya noon. Lumabas silang dala lamang ang kaalaman sa presyo at sa kailangang initial deposit. Ngunit sa daan pauwi, may nabago ng maliit. Hindi pa tiyak na hakbang, pero sapat para maunawaan ni Lila na ang pag-alis ay hindi na lamang teorya na binabanggit sa gabi. May mukha na itong silid, may hagdan, may bintana, may amoy ng lumang sabon. At dahil doon, mas lalo ring naging totoo ang bigat ng maiiwan. Kinagabihan, si Aling Nena ay hindi agad nagtanong kung kumusta ang apartment. Nag-antay ito hanggang matapos silang kumain. Mura ba? Tanong nito, parang presyo lamang ang usapan. Sinabi ni Joel ang halaga, kumunot ang noo ng matanda. Kaya nyo, kung magtitipid, sagot ni Joel. Tumango si Aling Nena. Kung gusto nyo talagang bumukod, hindi ko naman kayo pipigilan. Muli, walang galit. Ngunit sa pagkakaupo nito sa dulo ng mesa, sa paraan ng pagkakahawak sa kutsara na parang ayaw nitong mapansing bahagyang nanginginig ang daliri, naramdaman ni Lila ang hirap ng mga pangungusap na hindi sinasabing pabalik. Hindi pa naman po final, sabi niya. Tinitingnan lang namin. Bakit ba lagi mong inuulit yan? Tanong ni Aling Nena. Hindi matalim, pagod lang. Alam ko namang hindi kayo aalis bukas, hindi naman ako bata, tumahimik si Lila. Hindi niya alam kung alin ang dapat sagutin ang tanong o ang lungkot sa ilalim nito. Nang magligpit siya ng mga plato pagkatapos, naramdaman niyang mas mabigat ang katawan niya kaysa sa karaniwang pagod. Hindi dahil sa apartment, kundi dahil sa unti-unting paglitaw ng isang katotohanang ayaw sana niyang gawing sentro. Ang bawat hakbang ng pag-angkin niya sa sariling espasyo ay automatikong nakakapit sa pakiramdam ng isang matandang babaeng unti-unting nalalayo sa anak. Hindi naman responsibilidad ni Lila na ayusin ang bawat sugat noon, alam niya iyon. Ngunit hindi rin naman madaling hindi maramdaman ang bigat kapag kaharap mo mismo ang taong masasaktan. Ilang araw pa ang lumipas bago nagkaroon ng ikalawang malaking paggalaw. At dumating iyon mula sa mismong bagay na pilit nilang hindi ginagawang sentro sa harap ng bahay. Nasa klinik sila ni Joel noong Miyerkules ng umaga, nakaupo sa waiting area na may malamig na aircon at mga poster ng smiling couples na tila napakalayo sa totoong anyo ng mga taong naghihintay. Hindi sumama ang takot ni Lila agad pagpasok nila. Dumating lang iyon nang tinawag ang pangalan ni Joel para sa follow-up at iniwang mag-isa siyang umupo sa gilid. Nakatingin sa mga mag-asawang tila mas bata sa kanila at sa ilang babaeng walang kasama, nakatutok sa phone na parang sinisikap hindi tingnan ang iba. Naisip niya noon na kakaiba ang lugar na iyon dahil puno ng katahimikang hindi magkapareho ang dahilan. Nang bumalik si Joel, dala ang bagong papel at isang polyetong nakatiklop. Tahimik silang naglakad palabas bago ito nagsalita. Kailangan pa ng ilang pagbabago, sabi nito habang naglalakad sila sa ilalim ng sikat ng araw. May mga gamot, lifestyle, tapos repeat ulit after a few months. At tanong niya, wala pang final. Pero hindi naman imposible. Tumango si Lila, dapat sana'y may ginhawa roon, hindi imposible. Ngunit ang pakiramdam niya ay hindi ginhawa kundi pagod na may halong hiya sa sarili. Dahil bakit hindi niya maramdaman agad ang saya na parang obligasyon ng isang asawa. Marahil dahil sa puntong iyon, ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa pagkakaroon o kawalan ng anak. Tungkol na rin ito sa kung paano nila hahawakan ang bawat susunod na balita, magkasama ba o muli na namang may maiiwang mag-isa sa sarili niyang hula. Habang kumakain sila ng mami sa karinderya sa tapat ng klinik, sinabi ni Lila nang hindi tumitingin, ayokong tayo lang ang kunwari okay tapos pag uwi natin, iba na naman ang hangin sa bahay. Pinunasan ni Joel ang labi niya. Anong gusto mong gawin? Hindi ko alam ng buo. Pero gusto kong itigil na natin ang pagtatabi ng mga totoo para lang hindi maistorbo ang iba. Matagal bago sumagot si Joel. Hindi pa rin ako handang sabihin kay mama ang tungkol sa result. Hindi ko rin sinasabing sabihin, tiningnan siya ni Joel. Ang sinasabi ko, huwag na nating ikulong ang lahat sa takot mo sa magiging tingin niya. Natigilan ito. Sa unang pagkakataon mula nang mabasa nila pareho ang papel, pakiramdam ni Lila ay hindi lang sila tungkol sa hiya at pag-iingat ang pinag-uusapan. Tungkol din ito sa balangkas ng pagsasama nila, kung saan palaging may ikatlong anino hindi si Aling Nena bilang kontrabida, kundi ang imahe nito sa isip ni Joel. Ang takot nitong mabigo sa mata ng ina bago pa man mabigo sa kahit sino. Anong hitsura noon? Tanong nito, na hindi ikulong sa takot, huminga siya ng malalim, kapag may check-up,
kasama ako sa umpisa. Kapag may iniisip ka, sinasabi mo bago pa lumaki. Kapag may plano tayo, hindi lang kapag desperado saka mo ilalabas. Tahimik na tumango si Joel. Hindi agad nangako, at sa pagkakataong iyon, mas minabuti ni Lila ang ganoon kaysa sa mabilis na oo na pagkatapos ay matutunaw sa unang hirap. Nang umuwi sila ng hapon, naabutan nilang nakaupo si Aling Nena sa sala at nagtatahi ng punit na punda. Tumingin ito sa kanila, pagkatapos ay sa maliit na paper bag ng gamot na hindi na itago ni Joel sa loob ng backpack. Napansin iyon ni Lila dahil bahagyang tumigil ang karayom sa kamay ng matanda. Nagpunta kayo saan? Tanong nito. Sa loob ng isang segundo, ramdam ni Laila ang mabilis na pagkabig ni Joel sa lumang sarili nito. May inasikaso lang po, sabi nito. Narinig niya agad ang pagkadulas ng sagot, ang lumang ugali ng pagtabi, dahan-dahan niyang inilapag ang sariling bag sa upuan. Hindi siya nagsalita, hindi niya itinuwid si Joel, hindi niya rin tinakpan. Ngunit marahil may nabasa si Aling Nena sa mukha nilang dalawa, o marahil sadyang matagal na nitong kilala ang uri ng pag-iwas ng anak. Kung may problema kayo, hindi ko na ba pwedeng malaman kahit konti? Tanong nito, hindi mapanghusga sa unang pagkakataon, kundi halos sugatan. Napatingin si Joel sa ina. Saka sa sahig. Pakiramdam ni Lila, narito na naman sila sa isang pinto na pwedeng itulak o hayaang manatiling kalahating bukas. At sa sandaling iyon, naisip niyang marahil hindi laging kabutihan ang paghawak sa lahat ng sobrang higpit. May ilang bagay po, sabi niya bago pa muling manahimik si Joel, na hindi pa namin alam paano hahawakan, kaya hindi pa rin namin gustong ikwento ng buo. Hindi dahil gusto namin kayong ilayo, hindi nagsalita si Aling Nena. Nakatingin lamang ito sa punit na tinatahi, ngunit hindi na gumagalaw ang karayom. Akala ko kasi, sabi nito pagkaraan, kapag hindi kayo nagsasabi, ibig sabihing wala na akong lugar. Humigpit ang dibdib ni Laila, hindi niya inaasahan ang ganoong diretsyong pag-amin. At dahil doon, bigla niyang nakita ang lahat hindi bilang simpleng banggaan ng makialam at magsarili, kundi bilang paulit-ulit na takot ng bawat isa na mabawasan ang lugar sa buhay ng iba. Siya, takot mawalan ng lugar sa sariling pagsasama. Si Joel, takot mawalan ng lugar sa mata ng ina at ng asawa. Si Aling Nena, takot mawalan ng lugar sa bahay na unti-unting hindi na lamang kanya ang sentro. May lugar po kayo, sabi ni Laila, at habang lumalabas ang mga salita, ay hindi niya alam kung pangako ba iyon o simpleng awa. Pero may mga bagay din pong kailangan naming aralin ng kami muna. Tumingin sa kanya si Aling Nena sa wakas. Wala roong lambing, ngunit wala na rin ang dating pananggalang na laging handang ipang-ipit. Hindi ako marunong sa ganyang distansya, sabi nito. Noong mga bata pa ang mga anak ko, lahat ng problema nila dumadaan sa akin. Kahit pera, kahit away sa school, kahit mga babae. Napatingin si Joel, bahagyang napahiya, ngunit hindi na kumontra. Ngayon, dugtong ni Aling Nena, kapag may hindi ako alam, pakiramdam ko may mali sa akin. Natahimik ang sala. Sa katahimikang iyon, narinig ni Laila ang sariling paghinga at napansing matagal na pala siyang may hawak na galit sa matanda na puno rin ng mga ipinapalagay. Palagi niyang iniisip na ang pakikialam nito ay kapangyarihan lamang, o ugali, o pagnanais laging siya ang tama. Hindi niya ikinaila sa sarili na marami roon ay totoo. Ngunit heto ngayon, sa simpleng pag-amin na hindi ito marunong sa distansya, biglang nagkaroon ng ibang anyo ang ilan sa mga dating tusok. Hindi nawala ang pagod niya, hindi rin nabura ang sama ng loob. Pero napalitan ng kaunting unawa ang bahagi ng galit na pinakamatigas. Hindi naman po dahil may mali sa inyo, sabi ni Laila. Iba lang po siguro ang kailangan namin ngayon. Tumingin si Aling Nena kay Joel. At ikaw? Ganyan din ang gusto mo? Sa tanong na iyon, muling dumating ang sandali kung saan kayang umurong ng anak ang lahat. Nakita iyon ni Lila sa balikat ni Joel, sa pag-ipit ng bag sa tagiliran, sa maikling paghinga bago sagutin. Opo, sabi nito. Gusto ko po kayong kasama, pero gusto ko rin pong matuto kaming dalawa na hindi laging natatakot magsabi sa isa't isa. Bahagyang napapikit si Aling Nena. At sa unang pagkakataon, ay tila hindi ito naghahanap ng sagot na maibabalik upang maipanalo ang sarili. Mahirap yan, sabi nito. Opo. At kapag umalis kayo? Dagling tumingin si Joel kay Lila bago sumagot, hindi naman ibig sabihin nung iiwan namin kayo. Natawa ng mahina si Aling Nena, may pagod ngunit hindi mapait. Lahat ng umaalis, may naiiwan, walang nakasagot, dahil totoo iyon. Kahit sa pinakamabuting anyo ng pag-alis, may naiiwan pa ring oras na hindi nasabay. Ingay ng ibang plato, bagong katahimikan sa tanghalian,
ibang anyo ng pangangailangan. Nang gabing iyon, matapos ang usapan, walang malinaw na resolusyon. Hindi naman iyon ang likas na dumarating sa mga pamilyang matagal nang tinuruan ang sarili na mas madaling mag-adjust kaysa magsabi ng buong totoo. Ngunit may nabago. Pagkatapos maghapunan, si Aling Nena mismo ang nagtanong kung kailan ang susunod na tingin nila sa apartment. Hindi ito nang usisa sa presyo, nagtanong lamang kung mahirap ba ang sakayan at kung may sariling metro ng kuryente. Hindi pa rin ito alam ang buong dahilan ng mga lakad nila ni Joel, at marahil mabuting ganoon muna. Ngunit sa paraan ng pagtatanong nito, may kaunting pagbibigay daan na hindi kailangan ng magarang salita. Nang pumasok sa kwarto si Lila at isinarado ang pinto, saka lamang siya lubos na nakaramdam ng pagod. Umupo siya sa kama at hinubad ang hikaw. Sumunod si Joel, at ilang sandali ay pareho silang tahimik. Salamat, sabi nito sa huli. Hindi ko alam kung para saan, sagot niya, sa hindi mo siya sinaktan, sa pagsasalita para sa atin, pero hindi laban sa kanya. Napatingin siya sa asawa. Gusto sana niyang sabihing hindi kabutihan ang tawag doon kundi simpleng pagod na rin siyang gawing giyera ang lahat, ngunit hindi niya sinabi. Dahil alam din niyang sa anumang paraan, iyon na marahil ang unang beses na naramdaman nilang tatlo, na hindi laging may dapat manalo para may mabuhay na usapan. Hindi ibig sabihin noon okay na tayo, sabi niya sa halip, alam ko, at hindi ibig sabihin noon handa na akong kalimutan lahat. Alam ko rin. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, pero gusto kong matuto. Sa simpleng pangungusap na iyon, wala ang dating madali ang paghingi ng kapatawaran, wala ang karaniwang babawi ako na parang sapat ng sabihin upang gumaan ang nakaraan. May kabagalan ang tono ni Joel, parang alam nitong ang pagkatuto ay hindi panggabing usapan lamang, kundi bagay na kailangan pang paulit-ulit piliin kahit hindi komportable. At dahil doon, sa kabila ng pagod, may maliit na bahagi sa loob ni Lila ang nagsimulang lumuwag, hindi sapat upang sabihing ligtas na ang lahat. Ngunit sapat upang hindi na lang puro pagbabantay ang laman ng dibdib niya kapag tinitingnan ang asawa. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nilang inayos ang mga praktikal na bagay. Hindi pa sila agad lumipat. Nag-ipon pa, naglista ng dapat dalhin. Nagtanong sa may-ari kung pwede ang staggered deposit. Hindi rin nagmukmok si Aling Nena sa paraang lantad. Sa halip, naging mas abala ito sa sariling mga gawain, mas madalas magsimba sa umaga, mas matagal magbabad sa likod bahay. May mga pagkakataong maririnig ni Lila, ang kausap nitong si Ate Bing sa telepono, at naroon pa rin ang dating tono ng magkapatid na mahilig magbasa sa buhay ng iba, ngunit wala nang tumatagos ng lantaran sa kanya. Minsan nga, habang nagbabalot sila ni Joel ng ilang baso sa lumang diaryo, si Aling Nena pa ang lumapit at nagsabing, iwan niyo na dito yung mga basag na plato. Hindi na kailangang dalhin lahat. Simple lamang iyon, ngunit alam ni Lila na sa bahay na ito, ang hindi pagpilit na dalhin ng iba ang lumamong gamit ay isa ring uri ng pahintulot. Gayunman, hindi naging mas magaan ang lahat sa paglapit ng araw ng paglilipat. Sa halip, may kakaibang bigat ang bawat pangkaraniwang bagay. Ang paghahain ni Aling Nena ng almusal na parang mas marami ng kaunti ang nilulutong tuyo. Ang biglang pagtatanong nito kay Joel, kung gusto pa ba nitong dalhan ng packed lunch tulad noong unang nagtrabaho, ang pag-iwan nito ng isang supot ng sampagita sa altar, at pagsasabing ipagdasal na lang nila ang lahat kahit hindi malinaw kung alin sa lahat ang tinutukoy. Napapansin ni Lila ang lahat, at sa bawat pagpansin, ay may munting kurot ng konsensya, na pilit niyang inilalagay sa tamang sukat. Hindi niya kasalanan ang pagnanais umalis. Hindi rin niya obligasyong pigilan ang sariling buhay para lamang hindi maramdaman ng iba ang lungkot. Ngunit ang pagiging tama ng isang desisyon ay hindi naman automatikong nagpapagaan sa pakiramdam ng mga taong masasaktan sa tabi nito. Isang gabi, halos 2 linggo bago ang itinakda nilang paglipat, nadatnan ni Lila si Aling Nena sa kusina, gising pa kahit lampas 10:00. Nakaupo ito sa maliit na bangko, hawak ang isang lumang mug na may kape. Hindi pa kayo tulog? Tanong niya. Hindi pa. Tumingin ang matanda sa kanya, saka sa dingding, saka muling sa kanya. Kapag nakalipat na kayo, sabi nito, huwag niyo namang antaying may okasyon bago umuwi. Hindi iyon utos. Halos pakiusap, at marahil dahil pagod na rin si Lila sa lahat ng matitigas na paraan ng pagharap sa isa't isa, umupo siya sa tapat nito. Hindi po, sabi niya. Hindi naman po ganun. Tumango si Aling Nena. Alam mo, sabi nito pagkaraan. Hindi naman sa ayaw kung bumukod kayo. Siguro masakit lang na ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kadali mawala ang mga bagay na nakasanayan. Hindi agad sumagot si Lila, dahil totoo rin iyon para sa kanya. Mawala ang tiwala sa dating anyo.
Mawala ang ideyang sapat na ang pagmamahal para mahawakan ang lahat. Mawala ang simpleng pag-aakalang kapag kasal na, kusang magiging malinaw kung saan lulugar ang bawat isa. Hindi naman po mawawala lahat, sabi niya, mag-iiba lang. Bahagyang ngumiti si Aling Nena, pagod ngunit totoo, iyon nga ang mahirap sa matanda. Akala mo ang hindi mawawala, mananatili sa parehong ayos. Nang bumalik si Lila sa kwarto, nadatnan niyang gising pa si Joel at nakahiga sa tabi ng mga kahong kalahati na ang laman. Nasaan ka? Tanong nito. Kusina. Kasama si Mama. Oo. Hindi na ito nagtanong agad. Pagkaraan lamang ng ilang segundo sa kabumulong, galit pa rin ba siya sa akin? Napatingin si Lila sa asawa at muntik matawa sa lungkot ng tanong. Siguro nasasaktan, sabi niya, at siguro may galit din. Pero hindi lang sayo. Tumingin si Joel sa kisame. Minsan iniisip ko kung mas maaga akong nagsalita, iba kaya ang nangyari. Umupo si Lila sa kama at hinaplos ang gilid ng kahon. Siguro, pero hindi rin naman tayo pinagsama-sama para hulaan ang mas maagang bersyon ng sarili natin. Tiningnan siya nito, tila may kaunting ginhawang nakuha sa simpleng linya. Marunong ka na talagang magsabi ng tama sa tamang oras, sabi nito ng mahina. Naisip ni Lila na kung narinig niya iyon dati, baka natunaw siya agad. Ngunit sa puntong iyon, hindi na niya gustong maging simpleng babae na madaling mapanatag sa mabuting salita. Gusto niyang maramdaman ang pagbabago sa mga susunod na araw, sa mga konkretong pasya, sa paraan ng paghawak nila sa mga totoo. Gayunman, inabot niya ang kamay ni Joel at hindi na agad binitiwan. Sa huling mga araw bago ang kanilang paglipat, hindi naging mapayapa ang lahat, ngunit naging mas malinaw. At kung may isang bagay na natutuhan ni Lila sa loob ng bahay na iyon, marahil iyon ang pinakamahirap ngunit pinakamahalaga, na ang linaw ay hindi laging may kasamang ginhawa. Ngunit mas mababa ang posibilidad nitong lamunin ka, kaysa sa katahimikang puro hula. Nang dumating ang gabi bago nila ilipat ang unang mga kahon, nakaupo silang tatlo sa sala pagkatapos maghapunan. Walang TV, walang bisita, walang teleponong tumutunog. Sa gitna ng tahimik na sandali, sinabi ni Aling Nena, nang hindi nakatingin sa kanila, iwan nyo narito yung lumang kurtina sa kwarto. Hindi bagay sa bago nyong lilipatan. Muntik ngumiti si Joel. Si Lila na may nakaramdam ng kirot at lambot ng sabay, sapagkat sa isang bahay na sanay magpahiwatig sa halip na magsabi, ang simpleng pangungusap na iyon ay hindi lang tungkol sa kortina. Tungkol iyon sa pagkilalang may bagong ang lilipatan, may bagong ayos, at may mga bagay na hindi na dapat piliting isama kahit matagal nang naging bahagi ng isang silid. Hindi sumagot agad si Lila. Tumingin lamang siya sa mga kamay ni Aling Nena na nasa kandungan, sa bahagyang pagkurba ng balikat nito, saan yung hindi na mapag-utusan ng panahon, ngunit pilit pa ring matatag sa sariling pamamaraan. At sa katahimikang iyon, alam niyang hindi pa rin tapos ang hirap nilang tatlo, na may mga lamat pang susulpot sa mga susunod na araw, na ang paglipat ay hindi magic na magpapagaling sa lahat ng sugat, at na may mga katotohanang dala-dala pa rin nila ni Joel, na kakailanganing harapin nang wala na ang mga dingding ng bahay na ito sa pagitan. Ngunit naroroon din ang munting kaalaman na sa wakas, gumagalaw na sila hindi lang palayo sa isang bigat, kundi papunta sa isang anyo ng buhay, na sila mismo ang kailangang buuin, kahit hindi pa nila alam kung gaano ito kakasya sa kanilang dalawa, at sa mga bagay na hindi pa lubos naghihilom. At habang nakaupo silang tatlo sa sala, na unti-unti nang magkakaroon ng ibang tunog kapag wala na sila roon araw-araw, naramdaman ni Lila ang sikip sa dibdib na hindi na lamang galit o awa o takot, kundi isang mas tahimik na pakiramdam na kahawig ng pagbitaw, ngunit hindi pa ganap na pagkawala. Matdimot ni kwento, ang pinakaunang naramdaman ni Lila sa umaga ng paglipat ay hindi ginhawa, kundi ang kakaibang pagkabingi na dumarating, kapag ang isang bahay na matagal mong tinirhan, kahit hindi kailanman lubos na naging iyo, ay biglang nagsisimulang tumingin sa iyo na parang bisita ka na lang. Maaga siyang nagising, mas maaga pa kaysa sa alarm, at sa ilang segundo matapos dumilat ay hindi niya agad naalala kung anong araw iyon. Nariyan pa rin ang kisame ng lumang kwarto ni Joel. Ang punit na sulok ng kalendaryo sa dingding, ang payat na kurtinang sinabi ni Aling Nena, na iwan na lang nila. Ngunit may iba sa himpapawid ng silid, parang lahat ng gamit ay bahagyang umurong palayo sa kanila, naghahanda ng muling magkaroon ng dating ayos kapag wala na sila. Katabi niya, gising na rin si Joel, nakatingin sa kisame na para bang magdamag na nitong pinapanood ang parehong guhit ng luma at pamilyar na pintura. Anong oras darating yung owner ng multicab? Mahinang tanong niya. Sabi 9:00, sagot ni Lila. Hindi na sila nag-usap agad pagkatapos noon. Sa mga nakaraang linggo,
napansin niyang may mga katahimikan nang hindi na kinakabahan ang loob niya. Hindi pa iyon lambot na lubos na nagtitiwala, mas parang bagong ugali ng pag-iral sa tabi ng isa't isa na hindi kailangang punuin agad ng paliwanag. Gayunman, sa umagang iyon, ang katahimikan ay may halong pagpapaalam. Habang nagbabalot siya ng natitirang baso sa diaryo, at si Joel na may isinasara ang kahon ng mga libro at papel, naririnig niya mula sa kusina ang mahinang galaw ni Aling Nena ang tunog ng kutsara sa kaserola. Ang pagbukas ng kabinet, ang pamilyar nitong pag-ubo pagkatapos uminom ng tubig. Parang sinasadya nitong mag-ingay ng sapat para sabihing gising na ito. Narito pa rin, ngunit hindi pupunta sa pinto upang magmando o magtanong kung tama ba ang pagbabalot nila. Iyon marahil ang pinakamatinding pagbibigay daan na kaya nitong ibigay. Nang lumabas silang mag-asawa sa kwarto para mag-almusal, nakahanda na ang sinangag, itlog na maalat, at pritong galunggong. Kumain muna kayo bago magbuhat, sabi ni Aling Nena. Karaniwan ang tono, halos masyadong karaniwan. Umupo si Lila at hinawakan ang kutsara na parang may inaasahang mangyayari kapag nagsimula na silang magsalo. Ngunit wala, tahimik na kumain si Joel. Tahimik ding nagsandok si Aling Nena ng kaunting sabaw, mula sa natirang sinigang kagabi. Sa kalagitnaan ng pagkain, saka lamang ito nagsalita. Yung rice cooker, kunin nyo na, huwag na kayong bumili agad, mahirap magsimula na sabay-sabay lahat. Napatingin si Lila kay Joel. Ma, gamit nyo po yon, sabi nito, may luma pa sa taas, sagot ng ina. At saka dalawa lang naman ako rito kapag wala na kayo. Naroon ang kaunting kurot sa salitang dalawa ako rito. Hindi kami rito ngunit hindi na iyon ginawang sentro ni Numan. Salamat po, sabi ni Lila, tumingin si Aling Nena sa kanya, saglit lamang, saka ibinalik ang tingin sa plato. Huwag mo nang i-thank you ang lahat, umalis lang naman kayo, hindi lumipat ng bansa. Halos natawa si Joel, at sa maikling tunog na iyon ay biglang nabawasan ng bahagya ang higpit sa dibdib ni Lila. Minsan, sa mga pamilyang sanay magpahiwatig, ang biro ang pinakamalapit sa pahintulot. Dumating ang multicab ng medyo late, at sa pagitan ng paghihintay, ay nakatayo silang tatlo sa sala na kalahati na ang laman. Nakapatong sa gilid ang mga kahon, ang electric fan, ang maliit na estanteng ipipilit sana ni Joel, ngunit sa huli ay napagdesisyunang iwan na lang dahil masyadong malaki para sa bagong unit. Ang bahay ay tila nagbalik sa anyong halos kilala ni Aling Nena, bago pa dumating si Lila, mas maraming bakanteng espasyo, mas kita ang mga lumang larawan sa dingding. Mas malakas ang tunog ng yapak dahil wala nang masyadong gamit sa daanan. Habang pinupunasan ni Joel ang pawis sa leeg at tinitiyak kung kumpleto ang listahan nila, lumapit si Aling Nena sa pintuan ng kwarto nilang mag-asawa at tumingin sa loob. Hindi ito pumasok. Iiwan niyo na ba yan? Tanong nito, sabay turo sa maliit na paso ng money plant sa may bintana. Dalhin na natin, sabi ni Joel. Hindi ko po alam kung mabubuhay sa biyahe, sabi ni Lila. Mabubuhay yan, sabi ni Aling Nena. Sanay na yan sa sikip. Hindi iyon malinaw na talinghaga, ngunit ganoon pa rin ang tama. Kinuha ni Lila ang paso at binalot ng dyaryo ang ilalim nito. Nang sumapit ang oras ng pagbubuhat, kusa namang tumulong si Mang Ernie mula sa kabilang bahay at ang driver ng multicab. Walang drama sa mga bitbitan mga kahon, bedding, dalawang silya, rice cooker, ilang plastic container ng plato at baso, maliit na table fan, at ang kahon ng lumang larawan na sa huli ay dinala rin ni Joel matapos pag-isipan kung iiwan ba sa ina o dadalhin sa bagong tirahan. Nang dumaan siya sa sala bitbit ang isang bag ng mga damit, nakita ni Lila si Aling Nena na nakatayo sa may altar, tahimik, tila nag-aayos lang ng bulaklak. Ngunit halatang ayaw nitong tumingin ng direkta sa pagbawas ng laman ng bahay. Bigla niyang naisip kung ilang beses na bang naulit sa buhay ng matanda ang ganitong anyo ng pag-alis mga anak na lumalaki. Kapatid na umaalis, asawang wala na. Mga gamit na unti-unting nagbabago ng silid at kung bakit marahil mas pinili nitong kontrolin ang maliliit na bagay dahil iyon lamang ang hindi lubos makakaalis kung hawak pa niya ang ayos. Napahinto si Lila sa tabi ng altar. Ma, sabi ni Joel mula sa may pinto, aalis na muna kami, babalik kami mamaya para sa natira. Tumingin si Aling Nena sa anak. Mag-ingat kayo sa hagdan, madulas daw sabi ni Ernie kapag tanghali. Muli, karaniwan. Pagkatapos ay lumapit ito kay Joel at inayos ang kwelyo ng polo nitong suot para sa pagbubuhat. Isang lumang kilos ng ina na halos hindi na napansin ni Joel, ngunit napansin ni Laila. Maya-maya, humarap ito sa kanya. Sa isang segundo, inakala niyang yayakap ito o may sasabihing mabigat, ngunit ang ginawa lamang ay iabot sa kanya ang maliit na lalagyan ng asin.
Dalhin mo to. Mabuti nang may asin sa bagong bahay. Hindi alam ni Lila kung pamahiin ba iyon, ugali, o simpleng dahilan lang para may maibigay. Kinuha niya ang lalagyan ng may bigat sa lalamunan. Opo. At huwag kayong magtipid sa ilaw sa unang gabi, dugtong ni Aling Nena, para hindi malamig tingnan. Doon, sa payak na bilin na iyon, naramdaman ni Lila ang halos hindi mapigilang pagkatubig ng mga mata niya, ngunit hindi siya umiyak. Hindi niya gustong gawing eksena ang isang sandaling matagal ng pinili ng matandang babae na ilagay sa anyong praktikal para hindi masyadong masakit. Sumakay sila sa multicab kasama ang kalahati ng buhay nilang mag-asawa, at habang umaandar ito palabas ng gate, ay hindi lumingon agad si Lila. Nang sa huli ay napalingon din siya, naroon si Aling Nena sa pintuan, isang kamay nakapatong sa bakal ng gate, hindi kumakaway, ngunit hindi rin umaalis. Ang bagong apartment ay maliit pa rin nang muli niya itong pasukin, ngunit iba ang tunog nito kapag may mga kahon na at may fan na umiikot sa sulok, kapag may rice cooker sa ibabaw ng improvised na mesa, kapag may kumot na nakasalansan sa isang tabi, at may isang pares ng tsinelas sa tapat ng pinto. Habang pinapawisan sila ni Joel sa pag-aakyat at pag-aayos, marahang nagbago sa loob ni Lila ang pakiramdam ng lugar. Mula sa bakanteng kahon ng posibilidad tungo sa isang espasyong may hinihinging anyo mula sa kanila. Iyon ang unang nakakapagod na katotohanan ng paglipat, napansin niya, hindi sapat na umalis ka sa isang bahay na masikip. Pagdating sa bago, ikaw na ang kailangang magpasya kung paano ito gagalaw, paano ito titira sa paligid ng katawan ninyo, paano magiging tahanan, at hindi pansamantalang taguan. Sa unang oras, puro praktikal ang usapan nila. Diyan ba ang kama? Ilapit natin ng kaunti sa bintana, huwag masyadong dikit, baka pasukin ng ulan. Nasaan yung extension cord? Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may kaunting kabog ng kaba na hindi maikukubli sa simpleng pagsukat ng espasyo. Dahil bawat desisyon saan ilalagay ang kama, alin ang mauuna sa estante, saan isasaksak ang fan ay maliliit na patunay na wala ng ibang mag-aayos para sa kanila. Walang Aling Nena na maglilipat ng asukal. Walang boses mula sa kusina na magsasabing hindi diyan ang tamang pwesto. Dapat sana'y purong ginhawa iyon, ngunit sa halip, may halo rin iyong takot. Bandang tanghali, habang nakaupo sila sa sahig at kumakain ng siopaw na binili sa ibaba, sinabi ni Joel. Tahimik. Oo, sabi ni Lila. Hindi niya alam kung bakit biglang parang masyadong malakas ang tunog ng sarili niyang nguya, nakakapanibago. Oo, nagkatinginan sila. Muntik sana siyang matawa dahil pareho nilang iyon lang ang nasasabi, ngunit ang tawa ay natunaw din sa kung anong pagod na hindi pa naman nila kayang pangalanan. Sa huli, si Joel ang unang bumulong, takot ka ba? Hindi agad sumagot si Lila. Sa labas ng manipis na bintana, may batang tumatakbo sa rooftop ng kabilang building at may babaeng nagsasampay ng tuwalya. Normal ang tanghali at sa kabila noon ay may kung anong nanginginig sa gilid ng tiyan niya. Konti, sagot niya. Ikaw? Oo. Sa alin? Tanong niya. Natahimik si Joel, saka ibinaba ang hawak na tubig. Sa baka pag tayo na lang talaga, lumitaw lahat ng hindi natin natapos ayusin. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig, at marahil dahil doon ay mas tumama, sa mga nakaraang buwan, madalas niyang isipin na ang problema nila ni Joel ay may malaking anino ng bahay, ng ina, ng pakikisama, ng pananatili sa lugar na hindi marunong magbigay ng sapat na pagitan. Ngayong nasa harap na nila ang sarili nilang pintuan, at ang katahimikang matagal niyang inasam, bigla ring naging mas malinaw na may mga bagay nga sa pagitan nilang dalawa na hindi pwedeng ipagpaliban sa pangalan ng ibang problema. Lilitaw talaga, sabi niya, baka kailangan nga. Tumango si Joel. Hindi ito nagmukhang sugatan sa sinabi niya, mas parang napagod na ring magtago sa mas madaling paliwanag. Bago sila bumalik sa lumang bahay, para sa natitirang gamit, inayos muna nila ang kama, isinaksak ang fan, at binuksan ang ilaw kahit maliwanag pa sa labas. Naalala ni Lila ang bilin ni Aling Nena, at biglang nagkaroon ng kakaibang lambing ang dilaw na ilaw sa maliit na silid. Pagbalik nila sa bahay ng biyenan sa hapon, mas kakaunti na ang gamit sa kwarto nila. Nakalapag na lang sa sahig ang natirang bag ng damit ni Lila, ilang kaldero, at ang lumang kahon ng mga gamit sa banyo. Si Aling Nena ay nasa kusina, nagbabalot ng pritong isda sa foil. Para may ulam kayo mamaya, sabi nito nang hindi iniaangat ang tingin. Ma, huwag na po, may mabibili naman sa baba, sabi ni Joel. At anong kakainin nyo? Instant na naman? Tiningnan lamang siya ni Lila at sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay napangiti ng maliit. Dalhin na rin niyo tong toyo at suka na kalahati pa, dugtong ng matanda, baka wala pa kayong panimpla.
Hindi na sila tumanggi. Mas mahirap tanggihan ang mga bagay kapag alam mong hindi lang ito tungkol sa pagkain. Nang papasok na sana si Lila sa dati nilang kwarto para kunin ang huling bag, narinig niyang tinawag siya ni Aling Nena, Lila. Lumingon siya. May naiwan ka sa drawer. Ibinigay nito sa kanya ang maliit na pouch kung saan naroon ang ilang hikaw, isang lumang resibo, at ang keychain na binili niya noon sa Divisoria ng unang taon pa lang nila ni Joel. Akala ko nawala na to, sabi niya, hindi nawawala ang maliliit na bagay, sagot ni Aling Nena. Naipapasok lang minsan sa sulok. Muli na namang hindi malinaw kung alin ang tinutukoy. Ngunit sa araw na iyon, hindi na niya kailangang alamin ng buo. Nang makaalis sila sa pangalawang balik, mas maingay ang biyahe pauwi dahil sa traffic at sa pagod. Sa bagong apartment, inabot sila ng gabi sa pag-aayos. Walang maayos na lutuan pa, kaya kinain nila ang pritong isda ni Aling Nena, kasama ng mainit na kanin na siningawan sa rice cooker, na hiram ngunit para ngayong kanila. Umupo sila sa sahig, magkaharap, at ang liit ng espasyo ay hindi naman nakakasakal. Sa katunayan, habang pinagmamasdan ni Lila ang pares ng tsinelas ni Joel sa tabi ng pinto, at ang money plant na inilapag sa may bintana, pakiramdam niya ay may bahagi sa kanya na gustong umiyak sa simpleng ginhawang, hindi siya masusundan ng ibang mata kapag pinili niyang umupo ng matagal pagkatapos kumain at huwag agad magligpit. Ngunit hindi lang ginhawa ang dumating. Nang mahiga sila sa kama ng gabing iyon, mas malinaw din ang pagitan nilang mag-asawa kaysa sa mga gabing nasa lumang bahay pa sila. Walang TV sa sala, walang tunog ng ubo mula sa kwarto ni Aling Nena, walang manipis na dingding na nagpapaalala sa kanila na hindi sila lubos na nag-iisa. Tanging electric fan, mahinang busina sa kalye, at ang paghinga nilang dalawa, matagal walang nagsalita. Sa huli, si Joel ang nagtanong, anong naiisip mo? Nakatingin si Lila sa kisame na mas mababa ng kaunti kaysa sa dati. Natahimik talaga. At, nawala na tayong maitatago sa ingay ng ibang tao. Narinig niya ang marahang hinga ni Joel. Oo, sabi nito. May kung anong lumipat sa kama nang humarap ito sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Naisip ni Lila na nakakapagod kung tatanggihan niya pa. Hindi naman siya pagod sa usapan, pagod siya sa mga usapang hindi umaabot sa totoo, kaya humarap din siya. Ilang segundo, tiningnan lang siya ni Joel sa dilaw na ilaw mula sa poste sa labas na sumisingit sa kortina. Takot pa rin ako, sabi nito. Sa result, sa susunod na months, sa pera, sa lahat, pero mas takot ako na kahit nakaalis na tayo, dalhin ko pa rin lahat ng dati kong ugali. Tahimik si Lila, hindi ko alam kung marunong akong maging asawa nang hindi laging nag-iingat na walang masaktan sa paligid, dugtong nito. Minsan naiisip ko, baka pati sayo, ang tingin ko pa rin ay isang taong kailangan kong i-manage ang reaksyon, hindi kasama. Tinamaan siya roon, dahil totoo. At dahil totoo, hindi niya kailangang palakihin ang boses para maramdaman ang bigat. Ginawa mo yun, sabi niya. Oo, at ako rin naman. Dagdag niya pagkaraan. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Joel. Paano? Huminga siya ng malalim. Minsan, imbes na sabihin ko agad ang totoo, kinikimkim ko muna hanggang mapuno ako. Tapos saka ko sasabihin na parang dapat alam mo na. Natahimik si Joel. Akala ko kasi, patuloy niya, kapag masyado akong nagsalita, ako yung lalabas na magulo. Na ako yung hindi marunong makisama, kaya pinipili kong manahimik. Pero ang totoo, hindi rin fair sa'yo na aasahan kong basahin mo ko palagi. Hindi pa rin iyon kapatawaran, hindi pa rin pagbura sa lahat. Ngunit sa pag-amin niyang iyon ay may kung anong tumigil sa loob niya na matagal nang nakahanda sa depensa. Ayoko nang bumalik tayo sa ganun, sabi ni Joel. Ayoko rin, sagot niya. Marahil dahil pagod silang pareho at wala nang ibang taong pwedeng ikutan, tumagal ng gabing iyon ang usapan nila, hindi malakas, hindi rin dramatiko. Pinag-usapan nila ang schedule ng susunod na check-up, at kung paano hahatiin ang gastos. Pinag-usapan nila ang posibilidad na kung matagalan man o hindi man dumating ang anak, hindi nila gustong hayaan na umikot doon lang ang buong pagsasama nila. Sa simula, mahirap banggitin iyon nang hindi agad mapatingin sa kung anong kulang, ngunit habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, napansin ni Lila na may bahagi sa kanya ang unang beses palang tunay na nakahinga sa mismong paksa. Hindi dahil gumaan na agad, kundi dahil hindi na ito nakatago sa drawer, hindi na dumadaan sa mga hula ng iba, hindi na kailangang isa-isang iwasan sa mga hapunan. Nasa pagitan na nila, mahirap at hindi tiyak, ngunit nakahain. Nang mapagod sila sa usapan, kusa siyang lumapit kay Joel at hinayaang pumulupot ang braso nito sa likod niya. Walang malalaking salita matapos iyon.
Sa ilang sandali, sapat na ang init ng katawan nitong hindi na humihingi agad ng kapanatagan na parang resibo ng kapatawaran. Sa mga sumunod na linggo, natutuhan ni Lila ang bagong anyo ng araw-araw. Mas maikli ang biyahe sa klinik, ngunit mas mahaba ang pagbilang sa gastos. Mas magaan ang pagluluto sa maliit na kusina, kahit madalas sabay-sabay ang amoy ng bawang, sabon, at tuyong tuwalya sa iisang silid. Mas tahimik ang pagkain nila ni Joel sa gabi, ngunit hindi na ang klaseng katahimikang nangangamba sa boses ng iba. Minsan, habang nagpapahangin siya sa bintana at pinapanood ang rooftop ng katapat na building, napapansin niyang namimiss niya ang ilang tunog ng lumang bahay, ang TV ni Aling Nena sa balita, ang pagtawag nito sa delivery rider, ang kalansing ng kutsara sa umaga. Hindi niya agad inaamin iyon sa sarili dahil parang pagtataksil sa sariling pagnanais umalis. Ngunit habang tumatagal, naunawaan niyang ang pag-alis pala ay hindi pagsuko sa lahat ng dati. May mga bagay talagang namimiss, kahit iyon mismo ang minsang nagpagod sa iyo, dahil ang pagkapagod at pagiging pamilyar ay madalas magkadikit. Tuwing linggo, umuuwi sila sa bahay ni Aling Nena, minsan para kumain, minsan para dalawin lang. Sa unang mga bisita, may ilang minuto pa ring hilaw ang lahat. Magbubukas si Aling Nena ng pinto na parang 1 pulgada ang kulang sa karaniwang lambot, si Joel na may biglang mas tahimik sa sala. At si Lila ay muling nagiging maingat sa pag-upo, sa pagkuha ng tubig, sa pagtanggap ng pagkain. Ngunit dahan-dahan, nagkaroon din ng panibagong ritmo. Hindi na siya pinapagalitan ni Aling Nena sa timpla ng adobo. Sa halip, minsan ay nagtatanong pa ito kung ilang minuto niyang pinapakuluan sa maliit na kalan ang karne para hindi tumigas. Hindi na rin tinatanong ni Aling Nena kung may balita na ba tungkol sa bata. Minsan, may tingin itong humahaba sa tiyan ni Lila o sa pagitan nilang mag-asawa, ngunit nananatili na lamang iyon sa tingin. At sa paraang hindi perpekto ngunit may disiplina. Natututo rin ang bawat isa kung hanggang saan ang hindi pagtatanong. Isang hapon, halos 2 buwan matapos silang lumipat, dumating sila sa lumang bahay na may dalang pandesal at palamang ube. Nasa likod bahay si Aling Nena noon, nagdidilig ng mga paso. Ma, nandito na kami, tawag ni Joel. Lumingon ang matanda at ngumiti ng kaunti, iyong uri ng ngiti na hindi na nahihiya sa sarili ngunit hindi rin naninilbihan. Buti naman, akala ko malalate na kayo. Pumasok sila sa bahay na iyon at napansin agad ni Lila na mas maaliwalas nga ang sala kapag hindi na nakasalansan ang mga kahon nila sa gilid, na mas dumami rin ang paso ni Aling Nena sa bintana. At na ang lumang estante ni Joel ay nasa loob na ng dati nilang kwarto, marahil inilipat pabalik ng ina sa paraang hindi na kailangang ipaliwanag. Habang nagkakape sila, napadako ang usapan sa mga simpleng bagay sa tubig na laging mahina sa apartment nila tuwing umaga, sa bagong assistant manager sa branch ni Joel, sa anak ni Ate Bing na natuloy ng umuwi. Pagkaraan ng ilang minuto, nang sumagi sa usapan ang susunod na visit nila sa klinik dahil nagtanong si Joel kung pwede siyang maagang umalis sa trabaho sa susunod na Miyerkules, tahimik lamang si Aling Nena. Hindi ito nagtatanong ng malalim, hindi rin agad umiiba ng paksa, tanging tumingin lang ito sa kape nito at nagsabing, sabihin niyo lang kung kailan niyo kailangan magpahatid. Kung hindi kayo makapag-book. Napatingin si Lila kay Joel, bahagyang tumango ang asawa niya, tila kinikilala ang alok na hindi panghihimasok kundi lugar lamang sa gilid. Salamat ma, sabi nito. Walang nangyari pagkatapos na malaki. Ngunit si Lila, habang nakatingin sa manipis na usok ng kape, ay naramdaman na minsan ang pinakamahalagang pagbabago ay wala talagang anyong pangkwento. Hindi mo ito maituturo bilang tagpo na may kasamang musika o malinaw na aral. Nasa mga bagong hangganang hindi na kailangang ipagsigawan. Nasa alok na hindi pumapasok sa gitna. Nasa hindi pagtatanong kung kailan dati ay hindi mapigilang pakialaman. Gayunman, hindi rin naging tuwid ang lahat. May mga gabing nauubos ang pasensya nila ni Joel sa pera, sa gamot, sa oras ng trabaho, sa pagod sa maliit na espasyo. May isang beses na umuwi si Joel ng huli, at hindi man lang nakapag-text dahil namatay ang phone. At nang dumating ito sa apartment, ay nauna pa ring sumulpot sa loob ni Lila, ang lumang takot na baka may hindi na naman nasabi. Nag-away sila noong gabing iyon hindi malaki, ngunit matalim sa maliliit na salita. Isang text lang, sabi niya. Alam mo namang naghihintay ako, namatay nga yung phone ko, sagot nito, pagod, hindi naman lahat inuulit ko para saktan ka. Hindi ko sinabing sadya, pero ganon ka tumingin. Natahimik silang pareho pagkatapos. At sa katahimikang iyon ay naroroon ang malungkot na kaalaman na ang mga lamat pala ay hindi basta natatapos sa paglipat ng bahay.
Kailangang bantayan, pangalanan, balikan, at kung minsan, patawarin muli sa anyong mas maliit pero mas paulit-ulit. Nang gabing iyon, siya ang unang nagsabing, natakot lang ako. Hindi niya gustong sabihin, mas madali sanang manatiling tama sa ibabaw ng pagod. Ngunit dahil natutuhan na nilang kaunti ang ilang mahahalagang bagay, inamin niya, umupo si Joel sa gilid ng kama at hinawakan ang ulo niya. Natakot din ako na pag-uwi ko, balik na naman tayo sa dati. Hindi naman tayo makakabalik sa dati, sabi niya. Iba na. Oo. At hindi niya alam kung iyon ay pangungulila o ginhawa, ngunit totoo. Sa ikatlong buwan ng paglipat, muling nagkaroon ng follow-up sa klinik. Hindi pa rin tiyak ang lahat, may mga numerong bahagyang gumanda, may mga bagay na kailangan pa ring hintayin. May mga payo tungkol sa stress at tulog na para bang ganoon kadaling baguhin ang buhay ng mga taong nagbibilang pa rin ng bayarin bawat katapusan. Paglabas nila ng klinik, hindi agad sila nagsalita. Umupo sila sa labas sa isang mababang pader, malapit sa parking. Mainit ang hapon at may amoy ng alikabok at tambutsyo. Pagod na ko, sabi ni Joel nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi lamang sa proseso, alam iyon ni Lila. Pagod sa hiya, sa pag-asa. Sa pag-iingat kung paano ito hahawakan bilang lalaki, asawa, anak, ako rin, sabi niya, ilang segundo silang parehong tahimik. Gusto mo bang tumigil muna? Tanong niya pagkaraan, napatingin si Joel sa kanya. Sa check-up, sa paghabol, sa pag-iisip na dapat may timeline tayo, sa paghayaan na ito ang laging laman ng isip natin. Hindi agad ito sumagot. Tumingin ito sa mga dumaraang sasakyan, sa isang babaeng may dalang folder, sa security guard na nakasandal sa poste. Hindi ko alam, sabi nito sa huli. Minsan gusto kong ituloy dahil baka kapag tumigil, ibig sabihin sumusuko ako. Tumango si Leila, naiintindihan niya iyon. Matagal na rin niyang iniisip kung paano ba nasusukat ang pagsuko at kung bakit sa maraming bagay sa buhay, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa katawan at pag-asam. Ang pagpapahinga ay laging pinaghihinalaang kawalan ng loob. Pwede bang wala munang ibig sabihin? Tanong niya. Kung magpahinga tayo sandali, hindi dahil sumusuko tayo, pagod lang. Tiningnan siya ni Joel ng matagal, at sa titig na iyon ay muling naroroon ang mga hindi pa rin nila lubos na papangalanan, takot, hiya, pagmamahal, pagiging mag-asawa sa isang mundong mahilig maglagay ng sukatan sa mga bagay na hindi naman dapat karera. Pwede, sabi nito sa huli, dahan-dahan, na para bang una nitong narinig ang pahintulot na iyon, hindi iyon dulo ng usapin. Wala namang gayong luho ang buhay nila, ngunit nang sumunod na linggo at dinalaw nila si Aling Nena, hindi nila binanggit ang klinik, walang nagtanong. Sa halip, tinuruan siya ng matanda kung paano gawing mas malutong ang lumpia wrapper kapag walang oven toaster, at si Joel na may nag-ayos ng sirang ilaw sa likod bahay. Habang pinapanood niya mula sa kusina ang mag-ina si Joel sa maliit na bangko, nakataas ang kamay sa bombilya, at si Aling Nena sa ibaba, may hawak na flashlight at nagsasabing, dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin, naisip ni Lila na marahil ito ang pinakamalapit sa hindi perpektong kapayapaan. Hindi ang pagkawala ng dating sugat, kundi ang pagpayag na mabuhay sa iisang tanawin, nang hindi laging iyon ang sentro. Nang gabi ring iyon, bago sila umalis, binalutan ni Aling Nena si Lila ng natirang kare-kare sa lumang lalagyan ng sorbetes. Kainin niyo bukas. Huwag kayong tamarin magluto, sabi nito. Opo, sagot niya. Bago niya mailagay ang lalagyan sa bag, muling nagsalita ang matanda. Lila, kapag napagod ka sa anak ko, huwag mong hayaang mahuli niyang malaman. Hindi malakas ang boses ni Aling Nena, ngunit tumama iyon sa kanya, sa paraang hindi niya inasahan. Tumingin siya rito, at nakita niyang hindi ito nakangiti. Hindi rin ito mapag-utos, pagod lang, totoo lang. Hindi na po, sagot niya, at kayo rin po, wag niyo na siyang hayaang manghula sa inyo. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Aling Nena, hindi lubos, ngunit sapat. Mahirap magbago ang matanda, sabi nito. Mahirap din po ang bata, sagot niya. Sa pag-uwi nilang mag-asawa sa apartment, mas tahimik ang gabi kaysa dati. Umulan ng mahina, at sa manipis na bubong ng building ay may mahinang tikatik na parang walang gustong abalahin. Pagkapasok nila sa unit, ibinaba ni Joel ang bag at agad nagtanggal ng sapatos. Anong sinabi ni Mama sa'yo sa may pinto? Tanong nito habang hinuhubad ang relo. Tiningnan siya ni Laila. Pwedeng ikwento. Pwedeng sarilinin. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang dati niyang ugali ang itabi muna ang isang bagay. Pag-isipan kung paano sasabihin, sukatin kung makabubuti ba o panibagong bigat lang.
Pagkatapos ay naalala niya ang maliit ngunit mahal na naging ugat ng marami nilang sugat. Sabi niya, tugon niya, habang binubuksan ang lalagyan ng kare-kare para ilagay sa ref, huwag kitang hayaang mahuli sa mga bagay na dapat naririnig mo agad. Tahimik si Joel sa likod niya. Maya-maya, narinig niya itong huminga ng malalim. Tama siya, sabi nito. Lumingon si Lila. Oo. Lumapit si Joel at kinuha mula sa kamay niya ang lalagyan. Inayos nito sa ref, saka humarap sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang braso niya. Pagod ka ba sakin? Tanong nito, hindi nakangiti, hindi rin natatakot sa sagot gaya ng dati. Ang tanong ay hindi na naghahanap ng mabilis na ginhawa, naroon lamang, handang marinig ang totoo, kahit masakit. At marahil iyon ang isa sa mga bagay na pinakamatagal niyang hinintay nang hindi niya alam. Huminga siya at hindi umiwas. Minsan, sabi niya, ikaw? Bahagyang ngumiti si Joel, pagod ngunit hindi nagtatago. Minsan din. Pero hindi yon ang buong kwento. Hindi rin sakin. Niyakap siya nito pagkatapos, hindi bilang lunas sa lahat, kundi bilang pagkilalang sabay nilang dinadala ang pagod at ang mga bahaging hindi pa tapos maunawaan. Sa yakap na iyon, hindi na kailangang maging malinis ang lahat para maging totoo ang init. Sa mga sumunod na buwan, hindi naging perpekto ang buhay nila, may mga bayaring kinapos. May pagkakataong kailangan nilang humiram muna at maghigpit sa pagkain. May mga gabing hindi sila nagkasundo sa maliliit na bagay sa kung sino ang dapat maglaba, sa kung bakit naiwan na naman ang baso sa may bintana, sa kung bakit hindi agad nasabi ang overtime. May mga linggong hindi rin sila nakauwi kay Aling Nena dahil pagod o dahil gusto lang nilang manatili sa sariling espasyo nang hindi muna nag-a-adjust sa dating ritmo. Ngunit may mga bago ring natutuhan. Natutuhan ni Joel na magsabi bago lumaki ang iniisip niya, kahit hindi pa buo. Natutuhan ni Lila na magsalita habang maliit pa ang sama ng loob, kahit may kaba na baka magmukha siyang magulo. Natutuhan nilang may mga usaping hindi kailangang tapusin sa isang gabi, ngunit hindi rin dapat hayaang mamuo sa katahimikang ipinagpapaliban. Si Aling Nena na may hindi biglang naging ibang tao, may mga pagkakataon pa ring sumasagi ang dati nitong tono, lalo na kapag napapansin nitong pagod si Joel, o kapag masyadong matagal silang hindi nakadalaw. Ngunit marunong na rin itong umurong kapag naramdaman ang linya. Minsan, sapat na ang simpleng bahala na kayo mula sa bibig nito para maramdaman ni Lila na may isang lumang anyo ng kapangyarihan ang kusang nagpahinga. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama sa maliit na apartment at bukas ng kaunti ang bintana sa malamig na hangin matapos ang ulan, sinabi ni Joel, "Naalala mo yung asukal?" Napangiti si Lila sa dilim. Alin? Yung unang beses na napansin mong may nililipat si Mama. Oo. Minsan iniisip ko, akala ko noon normal lang lahat, hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil sanay ako. Tahimik siyang nakinig. Ngayon, dugtong nito, kapag may nililipat ka rito yung kawali, yung sabon, yung lalagyan ng bigas napapansin ko na, at minsan, gusto kong itanong agad kung bakit, hindi para pigilan ka. Para lang hindi tayo manghula, humarap siya rito sa dilim, hindi niya lubos makita ang mukha nito, ngunit sapat ang pakiramdam ng boses. Mas magulo yun minsan, sabi niya, oo, sagot nito, pero mas malinaw. Minsan, naisip ni Laila, iyon marahil ang pinakamalapit sa masayang wakas na kayang pagkatiwalaan ng tunay na buhay, hindi ang ganap na paghilom, hindi ang biglang pagkawala ng hiya, pagod, at mga ugaling inaral mula pagkabata, kundi ang unti-unting paglipat mula sa panghuhula tungo sa pagsasabi. Mula sa pagtitiis na tahimik tungo sa pag-amin, na may hangganan din ang kabutihan kapag lagi ng sarili mo ang kapalit. Sa labas, may humarurot na motor sa basang kalsada. Sa loob ng maliit nilang silid, naroon ang fan, ang money plant sa bintana na buhay pa rin kahit minsang nalalanta, ang rice cooker ni Aling Nena na may gasgas sa gilid. Ang lalagyan ng asin na unang dinala nila sa paglipat at ngayon ay nasa maliit na estante sa tabi ng kalan. Walang isa man sa mga iyon ang pangako ng perpektong buhay. Ngunit silang lahat, sa kung anong paraan, ay mga bagay na natutuhang ilagay sa bagong pwesto nang hindi kinakailangang itapon ang lumang gamit ng puso. At habang nakapikit si Lila sa tabi ng asawang hindi na lubos estranghero sa sariling hiya, alam niyang marami pang araw na magiging mahirap. Marami pang gabing babalik ang mga lumang paraan ng pag-iwas, at marami pang pagbisita sa lumang bahay na may dalang kung anong hindi masabing kurot. Ngunit alam din niyang may ilang bagay na, sa wakas, hindi na nila kailangang ibalik sa dating pwesto para lang magmukhang maayos.